Kabanata 161. Ye, ng pamilyang Ye, ay walang lupain. Gayunpaman, para kay Jendong, ang biglaang kamag-anak na ito ay isang estranghero pa rin sa kanya sa pangkalahatan. At least, hindi niya ito itinuturing na tinatawag na pamilya na ito bilang kanyang sarili. Ngunit naramdaman niya ang pag-aalala ni Shanfeng para sa kanya. Ang pag-aalaga mula sa isang nakatatanda ay isang bagay na maiintindihan pa rin ni Jendong. Tila na ang taong ito ay may mabuting kalooban sa kanya. Tingnan lang natin kung paano ito napupunta, magalang na tumanggi si Jendong. Matapos marinig ang kanyang tugon, naintindihan ni Shanfeng na hindi niya mababago ang kanyang isip kahit gaano pa niya hikayatin. Pagkatapos ng lahat, sinabi na niya kung ano ang nais niyang sabihin, at imposibleng gawin itong baguhin ni Jendong. Tila mabagal lamang niyang makumbinsi siya na kilalanin ang pamilya sa hinaharap. Matapos ang maikling pagtatanong tungkol sa sitwasyon ni Jendong, direktang umalis si Shanfeng. Siya ay orihinal na nais na kunin si Jendong upang makita ang patriarch ng pamilya ng Ye. Ngunit nang makita ang kasalukuyang estado ni Jendong, wala siyang puso na gawin ito. Matapos magpaalam, umalis si Shanfeng. Sinulyapan ni Qing si Jendong at umalis nang hindi lumingon. Sa likurang silid ng Qingmo Pavilion, sina Jendong at Qing Jiebei ay nanatili. Maliit na kapatid na Jendong, hindi ko naisip na sa isang kisap mata, ikaw ay magiging isang miyembro ng pamilya ng Ye, Qing Jiebei chuckled. Palagi siyang nagkaroon ng magandang impresyon kay Jendong. Sa isang banda, mayroon siyang pambihirang talento sa sinaunang martial arts, at sa kabilang banda, maaaring natagpuan niya siyang kaakit-akit. Ito ay tiyak sa mga kadahilanang ito na si Qing Jiebei ay may isang tiyak na pagmamahal sa kanya. Ngunit hindi niya inaasahan na ang kanyang nag-aampon na ama ay aangkin na si Jendong ay talagang miyembro ng pamilya ng Ye. Qing Jia, huwag mo akong salakayin. Mas pamilyar ako sa pamilya ng Ye kaysa sa iyo, sabi ni Jendong. Sa katunayan, ang biglaang tingin ng pamilya ng Ye ay tila hindi nagbibigay kay Jendong ng isang pakiramdam ng pag-aari. Kahit na si Shanfeng ay masigasig, hindi alam ni Jendong ang tungkol sa pamilya ng Ye. Sa mga tuntunin ng pamilyar, marahil ay hindi man siya pamilyar kay Qing Jiebei. Maliit na kapatid, hindi mo na kailangang sabihin iyon. Nagulat na ako na maaari mong pigilan ang tukso at hindi sumali sa pamilya ng direkta, sabi ni Qing Jiebei. Sa totoo lang, ito ang pamilya ng Ye, isa sa 8 pangunahing pamilya sa Jingzhou. Bilang isang taong kinuha ng pamilya ng Ye mula pa noong bata pa, mas kilala ni Qing Jiebei kaysa sa ibang tao ang kapangyarihan na nagmamay-ari ng pamilya. Halimbawa, ang Qingmo Pavilion ay isa sa mga nangungunang pag-iral sa city, ngunit ito ay isang vassal lamang ng pamilya. Ito ay sapat na upang mailarawan ang takot ng pamilya ng Ye. Kung ang isang ordinaryong sinaunang martial artist ay sumali sa pamilya ng Ye, makakakuha sila ng hindi mabilang na mga mapagkukunan para sa kanilang paglilinang. At bilang isang direktang alagad, ang pagsali sa pamilya ng Ye ay magbibigay ng higit pang suporta sa mga tuntunin ng pambihirang mga mapagkukunan. Nahaharap sa gayong tukso, si Jendong ay hindi inilipat. Ito lamang ang naging pagtingin sa kanya ni Qing Jiebei sa isang bagong ilaw. Noong nakaraan, nakilala lamang niya ang kanyang lakas. Sa sandaling ito, naniniwala si Qing Jiebei na si Jendong ay isang tao na makatiis sa tukso. Ang estate ng pamilya ng Ye ay matatagpuan sa teritoryo ng 8 sinaunang pamilya ng martial arts ng Jingzhou. Ang butler ay kumatok sa pintuan at isang seryosong tinig ang nagmula sa loob. Malinaw na ang tao sa likod ng pintuan ay hindi isang ordinaryong tao. Ano ang problema? Tanong ng matandang Panginoon. Mayroon akong isang bagay na maiulat, ito ay mula sa 3 batang master, sagot ng butler. Tungkol sa bagay ni Shanfeng Ye. Ang matandang master ay nagbulong. Labis siyang nasiyahan kay Shanfeng. Ipinagkatiwala niya ang maraming bagay sa kanya upang hawakan dahil si Shanfeng ay napakabihasang pamamahala sa mga gawain ng pamilya at may malaking kakayahan. Sa paglipas ng mga taon, nagsusumikap siya upang linangin ang kanyang sarili at ipinagkatiwala ang mga gawain ng pamilya sa kanyang mga anak. Sa kabutihang palad, lahat sila ay may kakayahang at pinamamahalaan ang lahat sa maayos na paraan. Ito ay napakaaliw para kay Wu Die, na mahilig magtanim at hindi kailangang mag-alala tungkol sa lahat ng oras. Ngayon, ang kanyang pangatlong anak na si Shanfeng ay dumating upang makita siya ng personal. Dapat mayroong isang bagay na nangangailangan ng kanyang desisyon. Mayroon bang nangyayari kay Shanfeng na nais niyang sabihin sa akin? Mahinahon na tanong ni Wu Die. Sinabi ng pangatlong batang master na mayroong balita tungkol sa panganay na batang master. Ang butler ay naghatid ng mensahe ni Shanfeng sa matandang Panginoon. Sino ang nakakaalam na sa sandaling narinig niya ang pangungusap na ito, ang pintuan ng silid ng paglilinang ay bumukas.
Si Woody ay naglalakad palabas ng excited at tinanong ang butler, may balita tungkol sa nawawalang Ye. Ang mukha ng matanda ay na-flush ng tuwa. Noong nakaraan, ang kanyang panganay na anak na lalaki ay iniwan ang pamilya ng Ye sa isang galit na galit at hindi na bumalik. Sa kabila ng paggamit ng iba't ibang paraan, ang pamilya ng Ye ay hindi makahanap ng anumang bakas sa kanya. Para bang nawala siya sa mundo ng walang bakas. Ito ay naging malungkot kay Woody dahil siya ay may isang malakas na emosyonal na pagkakabit sa kanyang panganay na anak. Bilang resulta ng ilang mga bagay na walang kabuluhan, ang kanyang anak na lalaki ay umalis sa bahay at walang balita sa kanya sa loob ng maraming taon. Ito rin ay isang tinak sa puso ng matanda. Ito ay dahil lamang sa mga kadahilanang ito na siya ay nasira sa isang mas mataas na antas ng paglilinang. Ngayon na mayroon siyang balita ng kanyang panganay na anak na lalaki, si Woody ay labis na nasisiyahan at nasa sabik na makita ang matandang lalaki. Ang Katie wala na nakatayo sa malapit ay nasisiyahan din. Gayunpaman, sa isang iglap, nakaramdam siya ng isang pakiramdam ng kapaitan sa kanyang puso. Kung narinig ng matanda ang totoong balita tungkol sa kanyang panganay na anak, malulungkot siya. Ang balitang ito ay walang alinlangan na isang mabigat na suntok sa matanda. Gayunpaman, kailangang may ulat ito ng totoo. Ang Katie wala ay nagsalita sa isang mababang tinig na natigil ng kaunti, Sir. Sir, mayroon talagang balita mula sa batang master, ngunit. Ginoo, dapat kang maging handa. Naririnig ang mga salita ng Katie wala, agad na naramdaman ni Woody na may mali. Anong uri ng paghahanda? Sabihin mo lang kung ano ang nangyari. Ang kanyang mukha ay naging pangit, na parang inihanda na niya ang kanyang sarili sa pag-iisip. Ang mga salita ng Katie wala ay nagparamdam sa kanya na hindi mapakali. Young Master, siya? Young Master, namatay na siya. Mahinang nagsalita ang butler. Ano? Narinig ni Woody ang balita at nagbago ang buong pag-uugali niya. Para bang bumagsak ang langit, at namutla si Woody. Paano ito posible? Anak ko, bata pa siya. Hindi ito maaaring. Master, mangyaring huminahon, hayaan mo akong magpatuloy. Seryoso habang nagsasalita ng butler. Ayon sa impormasyong nakuha ng third Young Master, ang Young Master ay pinatay higit sa 10 taon na ang nakalilipas. Sino? Sino ang nang-ahas na patayin ang aking anak? Nagalit si Woody. Maging ang butler ay hindi pa nakakita ng matandang Panginoon na nagpakita ng lawak ng kanyang galit. Ang salarin ay hindi pa rin natagpuan. Nagpatuloy ang butler. Naririnig ito, nawala ang lahat ng kulay ni Woody. Siya ay may malalim na pagmamahal sa kanyang panganay na anak. Ngunit siya ay nawala ng tuluyan, iniwan siyang walang iba kundi ang kalungkutan. At ang salarin ay hindi pa natagpuan. Kabanata 162. Panganay na anak, panganay na apo. Samantala, si Shanfeng ay hinihikayat pa rin si Zhendong. Hindi na niya nakuha ang kahangahangang paraan ng isang malakas na tao sa nakaraan, ngunit sa halip ay isang nagmamalasakit na pag-uugali ng isang nakatatanda. Ito ay isang tunay na pag-aalaga mula sa puso. Nararamdaman ni Zhendong ang mga ugnayan ng dugo sa pagitan niya at ni Uncle Shanfeng, na kumakalat at naghihintay sa paligid niya. Nag-aatubili siyang tanggapin ang paanyaya ni Uncle Shanfeng sa sandaling ito. Biglang dumating ang lahat, ganap na nakakagambala sa kanyang mga plano, at si Zhendong ay walang oras upang matuno ito. Bukod dito, maraming mga bagay sa panig na ito ay hindi maayos na hawakan, at ang tunay na sanhi ng pagkamatay ng kanyang ama at ang salarin ay hindi nakilala. Gayunpaman, mula sa mga salita ni Uncle Shanfeng, nadama ni Zhendong na may nangyari na malaki ang nangyari nang umalis ang kanyang ama sa pamilya. Marahil si Uncle Shanfeng ay talagang may ilang mga hindi kilalang mga lihim. Tiningnan ni Zhendong si Ching sa tabi niya, at pagkatapos ay sa Ching Jie sa likuran ni Ching, ngunit hindi pa rin nagsasalita. Bumaba kayong dalawa. Gusto kong magkaroon ng magandang chat sa pamangkin ko. Si Shanfeng ay kumaway sa kanyang kamay ng diretso, na nagpapahiwatig na sina Ching at Ching Jie ay dapat na mabilis na umalis. Mayroong ilang mga bagay na hindi dapat malaman ng mga nakababatang henerasyon. Ito ang aking foster father. Narinig ito ni Ching Jie Bai at agad na lumingon at umalis ng walang pag-aalangan. Ayaw ni Ching Ye na umalis, ngunit nang makilala niya ang matalim na titig ni Uncle Ye, agad siyang umiling. Plano niyang makinig sa kung ano ang sinabi ni Zhendong, ang taong ito, tungkol sa mga lihim. Nang makita si Uncle Ye na nagbibigay ng order upang itaboy sila, atubili siyang lumingon at dahan-daang umalis. Sa sandaling ito, may dalawang tao lamang ang naiwan sa silid, si Zhendong at ang kanyang tiyuhin na si Shanfeng. Zhendong, dapat kang bumalik sa Jingzhou sa oras na ito. Ang ekspresyon ni Shanfeng ay naging seryoso, na parang may mabigat siyang puso. Dapat bumalik.
Ang gwapong mukha ni Jendong ay nagpakita ng isang pag-aalinlangan nang marinig ang mga sinabi ng kanyang tiyuhin. Sa paghuhusga mula sa ekspresyon ng kanyang tiyuhin, dapat mayroong isang bagay na mahalagang nangyayari. Oo. Dapat kang bumalik. Tinitigan ni Shanfeng si Jendong, at sa isang iglap, tila nakikita niya ang kanyang kuya. Ang nakatatandang kapatid na nagturo sa kanya ng martial arts mula pagkabata. Ang nakatatandang kapatid na laging nag-aalaga sa kanya mula pagkabata. Sa pag-iisip ng kanyang kapatid na lalaki na namatay na, nadama ni Shanfeng sa sandaling ito, na parang may edad na siya. Sa kanyang malalim na mga mata, may isang pahiwatig ng luha. Sa kalahating buwan, ito ang magiging ika-80 kaarawan ng iyong lolo na si Wu Die. Magkakaroon ng isang napakagandang piging ng kaarawan, at bilang panganay na apo ng pamilya ng Ye, dapat kang bumalik upang mabigyan ng respeto ang iyong lolo. Inihayag ni Shanfeng ang isa sa mga dahilan kung bakit dapat bumalik si Jendong sa Jingzhou. Ika-80 kaarawan ni lolo. Ang puso ni Jendong ay lubos na lumukso. Hanggang ngayon, wala siyang ideya na siya ay miyembro ng pamilya ng Ye sa Jingzhou. Ngayon na mayroon siyang isang bagong tiyuhin at isang bagong lolo, hindi niya maiwasang makaramdam ng kaunting nasasabik. Dahil siya ay talagang miyembro ng sinaunang martial arts family Ye, pamilya sa Jingzhou, bilang panganay na apo, natural na kailangan niyang pumunta at bigyang respeto ang kanyang lolo sa kanyang ika-80 kaarawan. Oo. Ipinagdiriwang ng iyong lolo ang kanyang ika-80 kaarawan, at sa parehong oras, ito rin ang araw upang ipahayag ang kahalili ng pamilya ng Ye, sabi ni Shanfeng, na nagbubunyag ng isang bagay na mas mahalaga kaysa sa pagdiriwang ng kaarawan. Sa sinaunang martial arts na pamilya ng Ye, kapag ang lolo muna si Wu Die ay lumiliko ng 80, ibabalita niya ang hinaharap na kahalili ng pamilya ng Ye, na siyang pinuno ng pamilya ng Ye. Mas mahalaga ito kaysa sa pagdiriwang ng ika-80 kaarawan. Ang kahalili ng pamilya ng Ye. Si Jendong ay sumimangot ng bahagya. Ang pamilya ng sinaunang martial arts ay malakas, ngunit mayroon ding maraming mga patakaran. Bakit ipahayag ang kahalili ng ulo ng pamilya sa panahon ng ika-80 pagdiriwang ng kaarawan? Hindi ba humihingi ng problema? Oo. Mayroon kang isang kabuoang siyam na tiyuhin, na May 14 na anak na lalaki, at kasama mo, mayroong eksaktong 15 mga kandidato, sandali na inilarawan ni Shanfeng ang ilan sa sitwasyon ng pamilya ng Ye. Ang pamilya ng Ye ay pumasa sa posisyon ng ulo ng pamilya sa bawat iba pang henerasyon. Ayon sa mga patakaran ng pamilya ng Ye, tanging ang panganay na anak na lalaki at panganay na apo ang karapat-dapat na maging bagong pinuno ng pamilya. Ayon sa mga panuntunan ng pamilya, tanging ang panganay na anak na lalaki at panganay na apo ay maaaring maging bagong ulo ng pamilya. Gayunpaman, dahil sa mahiwagang paglaho ng panganay na kapatid, maaari lamang nating piliin ang isa sa natitirang 14 na apo bilang bagong pinuno ng pamilya, sabi ni Shanfeng, na tila nasasabik. Ikaw ang panganay na anak na lalaki at panganay na apo, kaya natural, ikaw ang kandidato para sa hinaharap na pinuno ng pamilya ng Ye. Hanggat lumitaw ka sa piging ng kaarawan, ang pag-anunsyo ng kahalili ay natural na kanselahin. Ngayon na ang panganay na anak na lalaki at panganay na apo ng pamilya ng Ye ay buhay pa, ang kompetisyon sa iba pang mga apo ay walang kahulugan. Eldest apo. Ang bagong ulo ng pamilya. Matapos marinig ang sinabi ni Shanfeng, si Jendong ay ganap na natigilan. Sa sandaling iyon, naramdaman niyang nangangarap siya. Bago ito, siya ay isang ulila na walang agarang mga miyembro ng pamilya. Ngunit ngayon, nakilala niya talaga ang kanyang biological tiyuhin. At nalaman niya na siya ang panganay na apo ng sinaunang martial arts family, ang pamilya. Mayroon siyang isang biological na lolo. Ang pamilya Ye ay isa sa 8 sinaunang pamilyang martial arts sa Jingzhou, maging ang pamilyang Zhou, isa pang sinaunang pamilya ng martial arts, ay natatakot sa kanila. Napakalakas ng pamilya. Siya ay talagang miyembro ng pamilya Ye, at siya ang panganay na apo. Ang lahat ng ito ay naging pakiramdam ni Jendong na parang nangangarap siya, ito ay masyadong hindi totoo. Mabilis na dumating ang kaligayahan, at hindi niya ito matanggap ng lubusan. Matapos mag-isip sandali, sa wakas ay kumalma si Jendong. Uncle, sa palagay ko hindi ako pupunta sa ika-80 pagdiriwang ng kaarawan ni Lolo. Alam ni Jendong na hindi madaling pumasok sa mga pintuan ng isang sinaunang pamilya ng martial arts, at hindi niya alam kung gaano karaming mga tao ang nanunood sa kanya ng paninibugho. Bukod, hindi niya nais na umakyat sa hagdan ng lipunan o magkaroon ng anumang ambisyon upang maging pinuno ng pamilya ng Ye. Sa kanyang opinyon, hindi huli na upang bisitahin ang kanyang lolo pagkatapos ng kanyang ika-80 pagdiriwang ng kaarawan.
Nakikita ng pagtanggi ni Jendong, si Uncle Shanpeng ay hindi lamang nagagalit, ngunit pinuri din ang kanyang saloobin. Mabuti. Napakaganda. Ikaw ang tunay na anak ng aking kuya. Si Shanpeng ay nalulugod at ngumiti habang tinitingnan niya ang kanyang pamangkin, na mukhang nakalulugod sa mata. Ngunit dapat kang dumalo sa pagdiriwang ng ika-80 kaarawan ng iyong lolo. Bakit? Si Jendong ay nalitaw sa pagkabagot ng kanyang ikatlong tiyuhin. Ang iyong ama ay talagang naka-frame at pinilit na iwanan ang pamilya ng Ye, at siya ay pinatay dahil nawalan siya ng proteksyon ng pamilya ng Ye. Ang mga salita ni Shanpeng ay naging mas malamig at mas pinalamig. Inaasahan ko na mayroong isang especially iya sa loob ng pamilya ng Ye noon, at ang especially iya na ito ay malamang na lumitaw sa piging ng kaarawan. Ang ama ni Jendong ay napilitang umalis sa pamilya Ye dahil siya ay naka-frame at inakusahan. Kung hindi siya naka-frame, magiging ligtas siya at tunog sa pamilya ng Ye, at hindi sana namatay. Kaya ang lahat ng ito ay nagmula sa spy sa loob ng pamilya ng Ye. Sa pag-iisip nito, tumaas pa ang pagpatay kay Shanpeng. Dapat kong malaman kung sino ang tiktik ay bumalik noon at maghaiganti sa aking kuya. Ninatngat ni Shanpeng ang kanyang ngipin. Sa pag-iisip ng kanyang kuya, may luha na tumulo sa kanyang mga mata at damaloy sa kanyang mga pisngi. Ang isang malakas na martial artist ay talagang nagpapagaan ng luha. Kabanata 163. Sino ang tumagas ng balita? Sa sandaling ito, si Shanpeng ay hindi isang dalubhasa sa martial arts, nor rin siya ang pangatlong tiyuhin ng pamilya ng Ye. Siya ay isang mabuting nakababatang kapatid na lalaki na nagdadalamati sa kanyang kuya. Masasabi na ang lahat ng kanyang mga kakayahan ay itinuro sa kanya ng kanyang kuya. Si Shanpeng ay may utang sa kanyang tagumpay ngayon sa tulong ng kanyang kuya. Hindi ako makapaniwala na ang aking kuya ay nawala na tulad nito. Ang mga mata ni Shanpeng ay mapula, at ang kanyang tinig ay nabulok ng damdamin. Paano niya nais na ang lahat ng ito ay isang kasinungalingan lamang? Ang kanyang kuya ay hindi maaaring namatay. Dapat pa rin siyang buhay. Pagkatapos huminto, pinunasan ni Shanpeng ang kanyang luha na parang walang nangyari. Sa araw ng ika-80 kaarawan ng iyong lolo, ipinadala ng pamilyang Luo si Xingyun Luo upang batiin siya. Ito ang nawala sa tableta sa pamilya ng Ye at natagpuan ito sa silid ng aking kapatid. Iyon ang dahilan kung bakit umalis ang aking kapatid. Sa pananaw ni Shanpeng, kung si Xingyun Luo ay hindi dumating sa pamilya ng Ye bilang isang panauhin, walang mangyayari. Ang kanyang kuya ay tiyak na naka-frame noon. Hanggat maaari niyang malaman ang katotohanan mula kay Xingyun Luo, ang lahat ay may hayag. Nang gabing iyon, maraming nasabi ni Shanpeng. Kaya ganyan ito. Matapos marinig ang mga salita ng kanyang ikatlong tiyuhin, mahigpit na kinuyam ni Jendong ang kanyang kamao. Kung ang lahat ng sinabi ng kanyang tiyuhin ay totoo, kung gayon si Xingyun Luo ay napakakahina-hinala. Ang kanyang ama ay hindi maaaring mamatay ng walang kabuluhan. Dapat niyang alisan ng takip ang lahat ng katotohanan. Kung ganoon ang kaso, dapat siyang dumalo sa kanyang lolo na si Wood Eye's 80th birthday celebration. Kalaunan ay sumang-ayon si Jendong sa kahilingan ni Uncle Shanpeng at naghanda na pumunta sa Jingzhou kasama niya. Tulad ng pag-uusap nila, hindi malayo sa labas ng pribadong silid, si Qing Ye ay gumagawa ng isang malayong tawag sa kanyang ama na si Dei Ye. Ano ang ginagawa mo sa huli? Mayroon bang kailangan mo? Ang isang malupit na tinig ay walang pasensya sa kabilang dulo ng linya. Si Qing Ye ay tila natatakot sa kanya at marahang nagsalita, Ama, mayroon akong ilang malaking balita upang sabihin sa iyo, ito ay ganap na groundbreaking. Iluho ito pagkatapos, huwag mo akong abalahin habang naglilinang ako. Ang tono ni Dei Ye ay napakamalupit. Sa oras na ito, nasa gitna siya ng kanyang paglilinang, at natural na nadama na hindi nasisiyahan sa pagkabalisa. Ama, nakita ko ang anak ni Uncle ngayon. Alam ni Qing Ye ang pagkagalit ng kanyang ama at hindi tinalo sa paligid ng bush. Anak ni Uncle. Ibig mong sabihin, anak ng kuya ng aking kuya. Paano ito posible? Ibinaba ni Dei Ye ang boses niya. Sabihin mo sa akin ang lahat ng detalyado, at kung mayroong isang kalahating katotohanan, mananatili ka sa Nanzhou City magpakailanman. Oo, ama. Narito ang nangyari. Isinalaysay ni Qing ang buong kwento ng detalyado. Ang aking kuya ay may ibang anak sa mundong ito. Tumahimik si Dei ng isang minuto. Sa kalahating buwan, magiging ika-80 kaarawan ng lolo. Sa oras na iyon, ang iyong kuya ay ang pinakamalamang na kandidato na maging bagong pinuno ng pamilya, kaya't hindi ito maaaring manatili. Malamig ang tono ni Dei sa telepono. Para bang hindi siya nagulat sa lahat tungkol sa kanyang kuya na pinatay ng isang pangkat ng mga mahiwagang tao. Para bang alam niya ang lahat.
Sa sandaling ito, medyo nalilito si Qing Ye tungkol sa saloobin ng kanyang ama. Si Qing ang pangalawang anak ni Dei, at mayroon siyang isang nakatatandang kapatid na nagngangalang Feng Ye. Si Feng ay isang henyo ng pamilya ng Ye, na nagpapakita ng napakalakas na talento at potensyal mula sa isang batang edad. Ngayon siya ay isang master sa mahusay na pagiging perpekto ng pagbabagong anyo ng kaharian, isang hakbang lamang ang layo mula sa rurok ng kaharian ng pagbabagong anyo. Sa mas mababa sa 3 taon, si Feng ay maaaring lumakad sa lupain ng kalahating hakbang na rurok, siguradong ang pinakamay talino na kabataan na may potensyal sa pamilya ng Ye. Kumpara sa kanyang kapatid, ang talento ni Qing Ye ay napaka-ordinaryong, at nakatanggap siya ng mas kaunting mga mapagkukunan ng paglilinang kaysa sa kanyang kapatid na si Feng Ye mula pagkabata. Kaya't si Qing ay napakabalanse sa kanyang puso. Ama, sa kompetisyon sa martial arts ngayon, ang anak ni uncle na si Zhendong ay hindi pinaganya ang isa sa mga braso ni Bin Zhou, at ipinagtanggol siya ni Uncle Shanpeng at gumawa ng isang kaaway kasama si Xiong Zhou. Isinalaysay ni Qing ang lahat tungkol kay Zhendong. Xiong Zhou. May isang biglaang spark sa kabilang dulo ng telepono. Ang pangalawang anak ni Yun Peng Zhou, ang pinuno ng pamilyang Zhou. Oo, ama. Si Qing ay napakamagalang. Well, dahil iyon ang kaso, pagkatapos ay madaling hawakan. Wala kang kinalaman dito, mag-hang up. Diretso na ibinaba ni Dei ang telepono. Orihinal na, sasabihin ni Qing sa kanyang ama ang mabuting balita na ginawa niya ito sa nangungunang 10 ng martial arts na kompetisyon. Ngunit ang kanyang ama ay hindi nagmamalasakit. Sa mga sinaunang pamilyang martial arts, ang panganay na anak ay isang kayamanan, habang ang pangalawang anak na lalaki ay wala. Sa sandaling ito, si Zhendong at ang kanyang pangatlong uncle Shanpeng ay magkasama at nakipag-usap na parang mga matandang kaibigan na hindi pa nakakakita ng bawat isa sa maraming taon. Marami silang napag-usapan tungkol sa maraming bagay. Si Zhendong ay madaling napag-usapan ang tungkol sa mga paghihirap na nakatagpo niya sa kanyang pagsasanay sa martial arts. Si Shanpeng ay nakinig at ang luha ay nagpatuloy sa kanyang mga mata. Zhendong, talagang nagdusa ka sa labas. Mayroon kang ganoong talento, ngunit hindi mo pa nasiyahan ang mga mapagkukunan ng pagsasanay ng pamilya. Ito ay isang awa. Ang mga mapagkukunan ng pagsasanay ng sinaunang martial arts na pamilya ay mayaman. Ang mga alagad ng pamilya ng Ye ay nasiyahan sa napakaraming mga mapagkukunan ng pagsasanay mula noong bata pa sila, kaya ang lakas ng mga alagad mula sa mga sinaunang pamilyang martial arts ay mas malakas kaysa sa mga ordinaryong nakakalat na mga magsasaka. Ang mga nakakalat na magsasaka tulad ni Zhendong ay talagang walang kahangahangang mga diskarte sa martial arts. Halimbawa, ang kamao ng dragon ay ganap na hinihimok ng malakas na lakas ng panloob, hindi isang tunay na kamao ng dragon. Ngunit ito ay napakakahangahangin na ikaw, bilang isang nakakalat na magsasaka, ay umabot sa maliit na yugto ng nagawa ng kaharian ng pagbabagong anyo, hindi alam ni Shanpeng na sa oras na ito, naabot na ni Zhendong ang kalahating hakbang na lupain ng Grandmaster. Kung alam ni Shanpeng na ang kanyang pamangkin ay nasa kalahating hakbang narurok, tiyak na mabigla siya. Ang dalawa sa kanila ay nagchat at uminom ng tsaa hanggang sa huli ng gabi. Ang nangungunang 10 kompetisyon sa pagrarango ay hindi magaganap hanggang sa araw pagkatapos bukas, kaya't pinlano ni Shanpeng na pabayaan muna si Zhendong. Uncle, pagkatapos ay babalik muna ako. Si Zhendong ay nagpaalam sa kanyang ikatlong tiyuhin na si Shanpeng at umuwi na mag-isa. Ngayon ay isang mabunga na araw para sa kanya. Hindi lamang siya pumasok sa nangungunang 10 ng martial arts tournament, ngunit natuklasan din niya ang misteryo ng kanyang pagkakakilanlan. Nakakahiya ng isang tono, naramdaman ni Zhendong na mas masaya kaysa sa kanya sa mahabang panahon. Dahil mayroong isang pahiwatig sa Jingzhou tungkol sa pag-alis ng kanyang ama maraming taon na ang nakalilipas, marahil ang paglalakbay na ito sa Jingzhou ay maaaring makatulong sa kanya na mahanap ang pumatay sa kanyang ama. Ang puot sa pagpatay ng kanyang ama ay hindi magkakasundo, at determinado siyang alisan ng takip ang katotohanan at maghayganti sa kanyang ama. Sa sandaling ito, naglalakad siya sa isang napakalayo na kalye. Walang isang solong kotse sa kalsada, at napakatahimik. Napakatahimik nito na medyo nakakatakot. Bigla, isang masamang hangin ang sumabog sa paligid niya, na napakapangit. Huminto si Zhendong at itinaas ng kaunti ang kanyang mga browser. Bakit niya naramdaman na may mali? Napakasamang pakiramdam niya. Sa hangin, mayroong isang napakalakas na pakiramdam ng pang-aapi na agad na sinalakay siya. Ang pakiramdam na ito, bakit parang naranasan niya ito sa araw? Sa pag-iisip nito, biglang natanto ni Zhendong. Ito ay si Xiong Zhou. Ito ang malakas na aura na nagmula kay Xiong Zhou. Si Zhendong ay biglang nasa mataas na alerto.
Hindi niya inaasahan na siya at si Shanpeng ay nasa pribadong silid sa lahat, at kapag pinili nila ang silid, walang nakapansin sa kanila. Sino ang tumagas ng balita? Kabanata 164. Ang labanan kay Xiongzhou. Ang malakas na aura ay sumabog ang buhok ni Zhendong sa isang gulo na lumulubog sa malabo na gabi. Bigla, isang banal na ilaw ang sumabog mula sa mga mata ni Zhendong. Siya ay ngumiti ng basta at sumigaw, "Lumabas ka. Nakita kita, huwag kang mag-sneak sa paligid tulad ng isang multo." Sa sandaling natapos na niya ang pagsasalita, isang taong may edad na sa isang itim na windbreaker ang lumitaw sa tabi ni Zhendong. Ang taong ito ay hindi nakamask. Sa sobrang pananaw ni Zhendong, nakilala niya siya ng isang sulyap bilang Xiong, ama ni Binzhou. Sa sandaling ito, alam na ni Zhendong ang hangarin ni Xiong. Hindi niya pinaganya ang braso ni Bin sa araw, at ngayon ang kanyang ama ay dumating upang patayin siya. Ang pangalawang anak na lalaki ng sinaunang martial arts ng pamilya Zhou ay talagang may hawak na sama ng loob. Mula sa bibig ni Shanpeng, alam na ni Zhendong na ang pamilyang Zhou, tulad ng pamilya ng Ye, ay isa sa 8 sinaunang pamilyang martial arts sa Jingzhou, na may halos pantay na lakas sa pamilya ng Ye. Ang mga pamilyang Ye at Zhou ay palaging nasa kapayapaan sa isa't isa. Ngayon, nasaktan ni Shanpeng ang pamilyang Zhou dahil nakipagtulungan siya kay Zhendong. Hindi inaasahan ni Zhendong si Xiong na darating at habulin siya sa lalong madaling panahon. "Medyo matalino ka, bata, ngunit malapit ka ng mamatay." Ang tinig ni Xiong ay malamig, na ginagawang medyo natatakot ang mga tao. Patuloy siyang naglabas ng isang malakas na presyon. "Oh, tungkol sa mamatay." Ngumiti si Zhendong, naramdaman na ang kabilang panig ay nag-isip na upang patayin siya. "Ang iyong anak na lalaki ay hindi bihasa sa martial arts at kahit na ang mga resort sa pag-atake ng mga pag-atake. Sinaktan ko lamang ang kanyang mga bisig upang turuan siya ng isang aralin. Masyado ba ito?" Nahaharap ni Zhendong ang malakas na Xiong nang walang takot. "Ikaw ay matandang lalaki, kung hindi mo maaaring disiplinahin ang iyong anak, may ibang tao. Hindi ko rin hiniling sa iyo ang kabayaran, ngunit nais mong patayin ako. Wala ka bang kahihiyan?" Sabi ni Zhendong, halos tumatawa. Siya ay ganap na nilibang. Galit na galit si Xiong sa buong gabi matapos na hindi pinaganya ng kanyang anak na si Bin. Ngayon alam niya kung nasaan si Zhendong, natural na nais niyang patayin siya sa lalong madaling panahon. Ito ay isang nasirang lugar. Kung papatayin niya si Zhendong at sinira ang katibayan, hindi alam ng pamilyang Ye. Hanggat wala silang katibayan, si Xiongzhou ay hindi dapat matakot. Sino si Xiongzhou? Siya ay mula sa pamilyang Zhou, isa sa 8 sinaunang pamilyang martial arts sa Jingzhou. Siya ang pangalawang anak ni Yunpeng Zhou, ang pinuno ng pamilyang Zhou. Kahit na nalaman ng pamilya ng Ye na si Zhendong ay may pananagutan sa pinsala ni Bin, haharapin ba nila ang pamilyang Zhou para sa isang junior? Imposible. Kahit na si Shanpeng, ang matandang lalaki mula sa pamilyang Ye, ay dumating upang husayin ang puntos sa kanya, hindi natatakot si Xiong. Sa pag-iisip nito, ngumisi si Xiong at sinabing, "Ikaw ay maliit na brat, malapit ka ng mamatay. Hayaan akong marinig na something ka pa ng ilang beses." "Something ng ilang beses? Sinabi mo ba iyon?" Zhendong chuckled. Ilagay ang kanyang mga kamay sa kanyang baywang, at itinuro kay Xiong, pagmumura ng malakas, "Ikaw matandang bastos. Mayroon kang isang anak na lalaki na isang scumbag, kaya dapat kang maging isang scumbag din. Ikaw. Ikaw." Naririnig ni Zhendong sumpa ng labis, si Xiong ay naiwan na walang pagsasalita sa galit. "Ikaw maliit na brat." Ilang sandali pa ay nag-retort siya. "Hindi mo ba hiniling sa akin na something ka? Babalik ka ba sa iyong salita, matandang lalaki?" Ang isang bahagyang kapansin-pansin na curve ay lumitaw sa mukha ni Zhendong. "Ikaw. Papatayin kita." Alam ni Xiong na hindi niya mai-outburst siya, kaya biglang tumaas ang kanyang moral, at mabilis niyang ikinilos ang kanyang katawan, na umaatake kay Zhendong. Sa madilim at maangin na gabi na ito, si Xiong ay tila nagbabago sa isang madilim na mamamatay tao, gamit ang kanyang nakapangangilabot na yapak upang salakayin si Zhendong. "Sa palagay mo ba ay alam lamang ng pamilyang Zhou ang 7 link na kamao? Ngayon, hahayaan ko na matikman mo ang kapangyarihan ng Phantom Fist ng pamilyang Zhou." Humakbang siya pasulong kasama ang kanyang mga hakbang na parang multo at sinalakay ng direkta si Zhendong. Ang suntok na ito ay napakalakas. Unti-unting nawala ang ngiti ni Zhendong. Si Xiong ay mayabang, ngunit ang kanyang mga kasanayan ay totoo. Ang kanyang lakas ay tiyak na nasa itaas ni Zhendong. Si Zhendong ay nasa mataas na alerto at hindi naglakas loob na maliitin siya. Ang suntok ni Xiong ay nag-ulong sa hangin saan man ito napunta. Sa madilim na gabi, tila mas nakakatakot.
Ang unang suntok ng Phantom Fist ng pamilya ng Zhou. Ang suntok na ito ay mailap at hindi mahulaan, na may isang matalim na gilid na naging imposible na yumigtad. Ang pamamaraan ng kamao na ito ay hindi masama sa lahat. Si Zhendong ay hindi pa nakakita ng kakaibang pamamaraan ng kamao dati. Hindi siya naglakas loob na harapin ito ng harapan at umiwas pa atras sa halip. Ang kanyang mga yapak sa paa ay walang isang tukoy na pupuntahan, umasa lamang siya sa kanyang superhuman reflexes upang yumigtad. Ang kamao ni Xiong ay dumating tulad ng inaasahan, ngunit si Zhendong ay pinamamahalaang lamang ito. Ang suntok ay nag-grazed sa ilong ni Zhendong. Kung siya ay medyo mas mabagal, ang kanyang ilong ay mas-mash sa mga piraso. Napakalakas. Si Zhendong ay direktang sumabog sa likuran niya, na iniisip ang kanyang sarili kung gaano siya kaswert. Ang Mace Fist ng pamilyang Zhou na ito ay talagang malakas. Matapos ang pag-iwas ng suntok na ito, lihim na namangha si Zhendong. Ano? Talagang naiwasan mo ang aking suntok? Paano posible iyon? Pinatatag ni Xiong ang kanyang figure, lihim na nagulat. Ang Mace Fist na ito ay ang natatanging kasanayan ng pamilya ng Zhou, na binubuo ng 18 suntok. Ang kanyang ama na si Yunpeng, ay natutunan lamang ang 19 na suntok. Nalaman na niya ngayon ang 11 suntok at naramdaman na napakalakas. Ang unang suntok ng Mace Fist sa kaharian ng pagbabagong anyo ay imposible na yumigtad para sa mga ordinaryong martial artist. Maaari ba ito? Ang batang ito ay nasa rurok ng pagbabagong anyo. Nagulat si Xiong Zhou. Isang ordinaryong suntok lang. Ano ang isang mapagmataas na bata? Ang mga mata ni Xiong ay puno ng pagpatay sa hangarin, pag-ungol at mukhang mabangis. Ang kanyang figure ay naging malabo muli at siya ay lumitaw sa likod ni Zhendong. Ang Mace Fist ng pamilyang Zhou, pangalawang kamao. Ang suntok na ito ay mas mabilis kaysa sa nauna, na may isang mabangis na kamao at hindi mahuhulaan na anino. Kung ang suntok na ito ay tumama sa kanya, tiyak na madurage nito ang kanyang mga buto. Alam ni Zhendong na hindi niya maaaring kunin ang suntok na ito. Kaya't tumakbo ulit siya pabalik. Dahil hindi niya ito ma-head-on, umasa siya sa kanyang maliksi na yapak upang yumigtad. Ang pangalawang pagkilos ni Xiong nang nawalang track fist ng pamilya ng Zhou ay direktang dumating sa kanya, at hindi na nagmamalasakit si Zhendong tungkol sa kanyang imahe, diretso siyang gumulong at umiwas sa pag-atake ng mabuti. Iniwasan ito. Siya ay makitid na umiwas muli. At sa parehong oras habang siya ay umiwas, si Zhendong sa wakas ay gumawa ng kanyang pagkilos. Ito ay isang matagal na pinlano na pag-atake. Dragon Fist. Ang suntok na ito ay matatag, tumpak, at walang awa, at ito ay tumama ng direkta sa balikat ni Xiong Zhou. Hit! Ang bibig ni Zhendong ay malapit na lang, ngunit ang kanyang kamao ay biglang nakaramdam ng isang matalim na sakit. Ang kanyang suntok ay tila tumama sa isang pader ng bato. Ano? Sa sandaling ito, ang kanyang kamao ay manhid at sa matinding sakit, ganap na wala sa kanyang kontrol. Ano? Ano ang nangyayari? Kabanata 165. Labanan ng kamatayan. Sa sandaling ito, naramdaman ni Zhendong na ganap na nawalan siya ng kontrol sa kanyang kamao. Ano ang nangyayari? Bakit napakatigas ng balikat ni Xiong Zhou? Nabigla si Zhendong at kinuha ang maraming mga hakbang, na lumilikha ng distansya sa pagitan niya kay Xiong Zhou. Hahaha. Gusto mo pa ring mag-sneak ng pag-atake. Si Xiong ay steadied ang kanyang sarili, ang kanyang mga labi ay gumagalaw paitaas, ang kanyang mga mata ay napuno ng isang chilling aura. Gamit nito, binuksan ni Xiong ang kanyang itim na windbreaker, na inihayag ang isang sandata ng pagtatanggol ng pilak na glimmered ng mahina sa gabi, maliwanag na nagniningning. Ito ay malinaw na isang bihirang at mahalagang piraso ng sandata. Ito ang natatanging sandata ng pagtatanggol ng pamilya ng Zhou, ang sandata ng pilak. Sa kabutihang palad, nakasuot ako ng sandata ng pilak, kung hindi man ay mahulog ako para sa iyong trick. Ang mga mata ni Xiong ay biglang sumabog sa isang mabangis at nakamamatay na titig. Matalim at makasalanan. Silver armor. Ikinuyom ni Zhendong ang kanyang kamao, pakiramdam ng isang unti-unting pagbabalik ng pandamdam. Huminga siya ng hininga. Malapit iyon. Sa kabutihang palad, gumawa lamang siya ng isang pansamantalang pag-atake ngayon, gamit lamang ang 50% ng kanyang lakas. Kung talagang ginamit niya ang 100% ng kanyang lakas, ang kanyang mga kamay ay walang silbi ngayon. Ang matandang lalaki na si Xiong ay talagang handa. Gamit ang pilak na sandata na nagpoprotekta sa kanyang katawan, maaari lamang salakayin ni Zhendong ang kanyang ulo at mga paa. Ang isang determinado at determinadong aura ay nagsimulang magmula kay Zhendong. Hahaha. Ikaw ay walang alam na maliit na brat, hindi mo ba narinig ang tungkol sa pilak na armor ng pamilyang Zhou? Gloated Xiong Zhou.
Sa madilim na gabi, mahirap gawin ang makasalanan at pangit na mukha ni Xiong. Ngunit ang kanyang kakaiba at nakapangangilabot na tinig ay ginawa pa rin si Jendong na naiinis. Anong gintong sandata at pilak na sandata? Ito ay isang bungkos lamang ng scrap metal. Kung mayroon kang kakayahan, bakit hindi ka rin magsuot ng isang layer ng scrap metal din? Kinuyam ni Jendong ang kanyang mga kamay, naghahanda na mag-stall para sa oras at maghanda para sa susunod na pag-atake. Sa harap ng malakas na hangarin ng pagpatay kay Xiongzhou, alam niya na hindi siya maaaring mag-ingat sa oras na ito. Kailangan niyang malaman ang katotohanan. Sa iyong mga kamay. Hahaha. Ang iyong kaignorantehan. Narinig ito ni Xiong at tumawa ng malakas, hindi mo ba alam na ang lahat sa aming pamilya ng Zhou ay may mga bakal na panangga? Kailangan pa ba namin ng proteksyon? Ang kanilang sinaunang martial arts na pamilya ng Zhou ay sikat sa kanilang mga pamamaraan ng kamao, na may higit sa 10 lihim na mga mano-manong pamamaraan ng kamao, at ang bakal na kamao ay ang pundasyon ng lahat ng mga pamamaraan ng kamao. Ang bawat miyembro ng pamilya ay kailangang magsagawa ng bakal na kamao mula sa isang batang edad, kaya ang kanilang mga kamao ay hindi kapani-pani walang mahirap. Sa kanilang mga mata, ang kanilang mga kamao ay sabik na bumangga sa kaaway at hindi na kailangan ng proteksyon. Hindi ako ignorante. Hindi ba ang iyong anak na si Bindin ay isang kamao ng bakal? Paano ko nalumpo ng isa sa kanyang mga bisig? Si Jendong ay nang papahiya. Maaari bang ang iyong anak na lalaki ay hindi talaga sa iyo? O baka siya ay slacking off sa kanyang pagsasanay? Ang mga salita ni Jendong ay muling tumigil sa puso ni Xiong. Sa pag-iisip ng kanyang minamahal na anak na lumpo, ang galit ni Xiong ay lumakas at umungol siya habang susugod siya kay Jendong. Ang kanyang yapot sa paa ay napakakaiba at ang kanyang bilis ay mabilis. Ikaw ay maliit na brat, papatayin kita ngayon. Ang Phantom Fist ng pamilya ng Zhou, pangatlong pagkilos. Pinakilos ni Xiong ang kanyang kamao at sumugod patungo kay Jendong na may mapanirang puwersa. Ang suntok na ito ay mas malakas kaysa sa nauna, na nagbibigay sa mga tao ng pagkawasak sa mundo. Ang puwersa ng ikatlong suntok na ito ay malinaw na higit sa 2 beses kasing lakas ng pangalawa. Kung ito ay tumama, papatayin o malubhang mas ugat. Naramdaman ni Jendong ang panganib at agad na umasa sa kanyang liksi upang mabilis na tumakbo pa atras. Kailangan niyang iwasan ang matalim na gilid ng pag-atake ni Xiong at hanapin ang kanyang mahina na punto. Si Xiong ay mas malakas kaysa sa mga kalahok sa kompetisyon sa martial arts. Sa ngayon, siya ang pinakamalakas na kalaban ni Jendong na naharap. Ang pag-iwas sa ikatlong suntok ng Phantom Boxing ng pamilya ng Zhou ay napakahirap din. Halos ginamit ni Jendong ang kanyang pinakamalakas na bilis upang yumigtad. Ngunit siya ay nadaplisan pa rin ng suntok, at ang kanyang buong likod ay nahanjinan ng malakas na suntok. Himas! Gaano kaitikot takot? Lihim na nagulat si Jendong. Ang pangatlong suntok ng Phantom Boxing ng pamilya ng Zhou ay talagang malakas. Kung siya ay naging pangalawang mas mabagal ngayon, ang kanyang balat ay mapunit, at ang dugo at laman ay lilipad kahit saan. Ano? Nang makita na ang pangatlong suntok ng Phantom Boxing ng pamilya ng Zhou ay naiwasan, nagulat si Xiong at huminto sa madaling sabi. Ikaw, isang magsasaka sa rurok ng kaharian ng pagbabagong anyo, maaari talagang yumigtad ang pangatlong suntok. Paano ito posible? Tiningnan ni Xiong ang gwapong binata sa harap niya, at ang kanyang bibig ay umikot. Maaari bang maging hakbang ka na sa rurok ng pagbabagong anyo? Tumayo roon si Xiong tulad ng isang pagpatay, na may isang araw na tulad ng kilay. Tinitigan niya si Jendong na may mabangis na titig, tumataas ang hangarin ng pagpatay. Ang sino mang maaaring umiwas sa kanyang ikatlong pagkilos ng nawalang bakas ng pamilya ng Zhou ay dapat na lumampas sa rurok ng transcendent na kaharian sa lakas. Ang mapahamak na brat na ito sa harap niya ay itinago ang kanyang tunay na lakas. Hindi nakakagulat na ang mga kamay ng kanyang anak ay nasira. Ang kanilang lakas ay hindi tugma sa parehong liga. Si Bin ay kamakailan lamang ay nakarating sa rurok ng transcendent na kaharian, habang ang tunay na lakas ng taong ito ay talagang lampas na. Nagkaroon ng isang hindi masusukat na agwat sa pagitan ng bawat yugto ng bawat kaharian. Kaya paano kung naabot mo ang rurok ng transcendent na kaharian? At kung paano kung wala ka? Nagsalita si Jendong habang lihim na nagtitipon ng kanyang lakas. Kailangan niyang mahuli ang kanyang kalaban sa kanyang susunod na pag-atake kung nais niyang magkaroon ng anumang pagkakataon na mabuhay. Patay ka na, ngunit narito ka pa rin na nagsasalita ng walang katuturan. Biglang sumabog si Xiong na may napakalaking puwersa. Ang kanyang hangarin sa pagpatay ay mas malakas kaysa sa dati. Sa nag-iisa at madilim na lugar na ito, si Xiong ay nag-isip at handa nang gamitin ang kanyang tunay na pagkilos. Well, totoo.
Walang punto sa pakikipag-usap sa iyo dahil nasa pagkamatay ka na. Ang mga salita ni Xiong ay bahagyang nahulog nang sumugod siya sa isang solong hakbang. Sa oras na ito, siya ay 2 beses nang mabilis tulad ng dati. Pinakapikit niya ang kanyang kamao at tumalon tulad ng isang mabangis na tigre, na isinusuot ang kanyang kamao patungo sa ulo ni Jendong. Kung tinamaan siya, ang ulo ni Jendong ay tiyak na magbubukas. Ang ekspresyon ni Jendong ay naging mas seryoso. Alam niya na hindi na niya ito may drag out. Si Xiong ay may hindi bababa sa lakas ng kalahating hakbang na Grandmaster, at sa malakas na suporta ng kanyang mga kasanayan sa boxing, talagang mahirap talunin siya. Tulad ng iniisip niya, si Xiong ay nagmadali na. Zhou Family's Phantom Boxing, 9th Move. Na-upgrade niya ang kanyang mga kasanayan sa boxing ng direkta sa ika-9 na pagkilos. Sa kanyang pananaw, ang ika-9 na pagkilos ng Phantom Boxing ay maaaring direktang patayin ang lahat ng mga martial artists sa yugto ng pagpino ng Chi. Ang rurok na Chi refine ng stage boy sa harap niya ay walang pagbubukod. Nasa harap na ang kamao. Sa oras na ito, si Jendong ay hindi lumigtad. Dahil alam niya na ang ika-9 na pagkilos ng Phantom Boxing ng pamilya ng Zhou ay imposible na lumigtad. Hindi mag-iwas, maaari lamang siyang makipaglaban sa lahat ng kanyang lakas. Sa madilim na gabi, isang ilaw ng ilaw ang lumitaw sa mga mata ni Jendong, at biglang tumaas ang kanyang momentum. Ang malakas na panloob na puwersa sa kanyang katawan ay nagsimulang magtipon at puro sa kanyang kanang kamao. Ang suntok na ito ay ang kanyang pinakamalakas na pag-atake. Sa isang iglap, bumangga ang 2 kamao. Isang malakas na pag-crash ang tunog. Sa tunog ng isang buto ng pagsira, si Jendong ay tulad ng isang saranggola na may isang sirang string, na direktang lumilipad. Kasabay nito, tiningnan ni Xiong ang kanyang malubhang deformed na kamao at sumigaw sa sakit. Ah! Ang kamay ko! Nabali na ata! Kabanata 166. Half-Step Grandmaster. Hindi inaasahan ni Xiong Zhou na matapos na magbangga ang 2 kamao, malubhang baluktot ang kanyang kamay. Ang kanyang buong kanang kamay ay ganap na walang silbi. Ah! Tinakpin ni Xiong ang kanyang kanang kamay, umungol sa sakit. Sa tahimik at madilim na lugar na ito, ang tunog ay partikular na nakalulungkot. Kasabay nito, pagkatapos na lumipad si Jendong at nahulog sa lupa, nakaramdam siya ng matalim na sakit sa kanyang dibdib at isang maalat na lasa sa kanyang bibig. Isang bibig ng dugo ang bumagsak. Sa isang paghaharap lamang, si Jendong ay malubhang nasugatan. Si Xiong na ito ay talagang miyembro ng isang sinaunang pamilyang martial arts, at ang kanyang lakas ay talagang nakakatakot. Ang kanyang pinakamalakas na suntok ngayon ay hindi nabigo upang patayin si Jendong. At ngayon siya ay malubhang nasugatan at hindi man lang makagalaw. Gayunpaman, si Xiong sa kabilang panig ay tila mas masahol pa, na ang kanyang kanang kamay ay ganap na walang silbi. Hindi nakakagulat na nasaktan mo ang aking anak. Lumiliko na mayroon kang lakas ng kalahating hakbang na Grandmaster. Nag-iingat ako. Si Xiong ay puno ng puot. Ang batang ito ay nagkunwari na mahina at may lakas ng kalahating hakbang na Grandmaster, ngunit nagkunwari siyang may lakas ng isang mahusay na pagiging perpekto sa kaharian ng Hua. Ginawa nitong minamaliit siya ni Xiong, na humahantong sa laban na ito kung saan nasugatan ang magkabilang panig. Kung ginamit niya ang 11 pagkilos ng Phantom Fist ng pamilya ng Zhou sa simula, ang batang ito ay papatay sa kanya. Tinakpan niya ang kanyang mga kamay at alam na kung hindi siya nakakita ng isang tao na tretuhin siya sa lalong madaling panahon, ang kanyang kanang kamay ay talagang walang silbi. Ang pamilyang Zhou ay sikat sa mga kasanayan sa boxing nito. Kapag ang kanang kamay ay walang silbi, magiging katumbas ito sa pagiging isang walang silbi. Pagkatapos ang kanyang posisyon bilang pangalawang anak ng pamilyang Zhou ay mabubulok. Namatay ka na ganyan, madali kang natalo. Nakikita kay Jendong na nagsisinungaling na hindi gumagalaw sa malayo, kahit na gumawa ng isang ingay, sigurado si Xiong na pinatay siya ng kanyang ika-9 na pagkilos ng nawalang track fist ng pamilya ng Zhou. Nang walang oras upang suriin, mabilis na tinakpan ni Xiong ang kanyang kanang kamay at tumakbo sa hilaga patungo sa bahay upang maghanap ng medikal na paggamot. Sa sandaling ito, ang kamalayan ni Jendong ay lalong lumabo. Ang kanyang paghinga ay naging mas mabilis, at ang kanyang paghinga ay lumala. Nakaharap laban sa isang Panginoon tulad ni Xiong, si Jendong ay hindi pinatay, ang kanyang swerte ay talagang mahusay. Ngunit ngayon ang kanyang sitwasyon ay napakasama din, siya ay malubhang nasugatan, nasira ang kanyang mga meridian, at nahiga siya doon na hindi gumagalaw. Sa sandaling ito, naalala niya noong bata pa siya, naalala niya ang kanyang ama, ang kanyang Panginoon. Ang kamalayan ni Jendong ay lalong lumabo. Unti-unti, tila may panaginip siya. Napakahaba at kakaibang panaginip.
Sa panaginip, lumipad siya sa isang taybak sa mga ulap na may mahabang buhok na kumikislap, napakagwapo. Ang lugar kung saan siya matatagpuan ay natatakpan sa mga ulap tulad ng isang fairyland. Hindi niya alam kung gaano katagal lumipas, ngunit ang kanyang kanang kamay ay nagsimulang magkasakit. Ang kanyang kamalayan ay unti-unting bumalik. Nang magising siya, lumitaw si Qing Jiebei nang bumukas ang mga mata ni Zhendong. Nagising ka na. Ang tinig ni Qing Jiebei ay banayad, ngunit hindi rin malamig. Tumingin si Zhendong at natagpuan na nakahiga siya sa isang kama sa isang solong silid. Tumayo si Qing Jiebei kasama ang kanyang mga kamay sa likuran, na nakatingin sa kanya ng walang pasubali. Mas komportable si Zhendong, ngunit mayroon pa rin siyang malubhang panloob na pinsala. Wala siyang sinabi, tumango lang ng bahagya. Pupunta ako kay Uncle Ye. Umalis si Qing Jiebei nang walang labis na pagpapahayag. Pagkalipas ng 5 minuto, si Uncle Shanfeng ay sumugod sa silid sa isang malabo. Zhendong, gising ka na. Si Shanfeng ay dumating sa tabi ni Zhendong sa isang pambihirang paraan at naupo sa kanyang kama. Ang pag-aalala sa kanyang mga mata ay puno ng init. Ang ganitong uri ng relasyon sa dugo ay naging kakaiba kay Zhendong. Uncle Shanfeng, gising na ako, ayos lang ako. Mahinang sinabi ni Zhendong, ang kanyang tinig ay hindi masyadong malakas ngunit mataas pa rin. Sinuri na lang niya ang kanyang katawan at nakaranas ng malubhang pinsala sa panloob. Mahirap na mabawi sa loob ng 1 buwan. Ang mga alagad ng mga sinaunang pamilyang martial arts ay talagang malakas. Isang pangalawang anak ng pamilyang Zhou ang halos pumatay sa kanya. Sa kabutihang palad, nagmamadali si Xiong na gamutin ang kanyang pinsala sa kamay, kaya hindi talaga siya namatay. Fine. Tinatawag mo itong fine. Nang makita ang kanyang pamangkin na malubhang nasugatan, naramdaman ni Shanfeng na hindi komportable. Ito ang lahat ng kasalanan ni Uncle Shanfeng. Alam mong marami kang mga kaaway sa Nanzhou City, subalit hayaan ko siyang bumalik na nag-iisa. Ito ay kasalanan ni Uncle Shanfeng. Si Shanfeng ay sumimangot ng bahagya, naisip ng ilang sandali, at patuloy na nagtanong, Zhendong, sino ang nasaktan ka ng ganito? Ito ba ay Xiongzhou? Isinasaalang-alang na si Zhendong ay hindi pinaganya ang braso ni Binzhou sa kompetisyon ng martial arts kahapon, si Xiongzhou ang pinakamalamang na pinaghihinalaan para sa paghihiganti. Wala namang sinabi si Zhendong, tumango lang ng bahagya. Ito talaga sa kanya. Si Xiong na ito, naisip talaga na ang aming pamilya ay natatakot sa kanyang pamilyang Zhou. Ang taong ito na si Xiong, na umaasa sa kanyang lakas bilang kalahating hakbang na Grandmaster, ay nais na patayin ang kanyang sariling pamangkin. Hindi, aayusin ko ang puntos sa kanya. Pupunta ako sa kanya. Inilunsad ni Shanfeng ang kanyang mga manggas, handa nang hanapin si Xiong upang malutas ang puntos. Sa sandaling ito, biglang pinigilan siya ni Zhendong. Uncle Shanfeng, huwag kang pumunta, na-crippled ko na si Zhou Xiong. Ano? Naririnig ito, biglang tumigil ang paggalaw ni Shanfeng, at tiningnan niya ang kanyang pamangkin na may ilang pagkalito. Ano ang sinabi mo? Nakalusot ka na kay Xiong. Ah! Si Zhendong ay tumango ng basta-basta. Ginamit niya ang kanyang pinakadakilang lakas upang salakayin ang kanang kamay ni Xiong, at ang kanyang kanang kamay ay dapat na nalumpo. Maaari rin itong isaalang-alang bilang pagdurog sa kanya, di ba? Paano ito posible? Nanlaki ang mga mata ni Shanfeng kaysa sa mata ng baka, at tumalon siya mula sa kama. Tumingin siya kay Zhendong na hindi makapaniwala. Ang aking pamangkin na si Zhendong. Bobo ka ba? Si Xiong ay isang mataas na antas ng kalahating hakbang na Grandmaster. Hindi kanya pinatay, na maswerte na para sa iyo. Kahit na mayroon kang lakas ng mahusay na nagawa sa kaharian ng pagbabago, hindi mo rin siya maskrat. Sa pananaw ni Shanfeng, si Xiong, bilang pangalawang anak ni Yun Pengzhou, ang pinuno ng pamilyang Zhou, ay nasa antas ng kalahating hakbang na Grandmaster. Napakalakas ng lakas niya. Kahit nalalaban siya kay Xiong, hindi niya ito matalo sa loob ng 1 oras. Paano ang kanyang pamangkin na si Zhendong, isang martial artist sa mahusay na yugto ng tagumpay ng pagbabagong anyo, marahil ay talunin si Xiong, sino ang 3 o 4 na antas sa itaas niya? Ito ay simpleng imposible. Sa makatuwid, naniniwala si Shanfeng na si Zhendong ay halos wala sa kanyang isipan. Uncle, ang sinabi ko ay totoo. Sa katunayan, ang aking tunay na lakas ay nasa kalahating hakbang na antas ng Grandmaster. Alam ni Zhendong na ang kanyang tiyuhin ay tunay na nag-aalaga sa kanya. Nakikita niya ang tunay na pag-aalala sa ekspresyon ni Shanfeng. Kaya hindi niya balak itago ang kanyang antas ng lakas. Ano? Matapos marinig ito, nanlaki ang mga mata ni Shanfeng at gumawa siya ng 5 hakbang pabalik sa pagkabigla. Half-step Grandmaster. Sa sandaling ito, si Shanfeng ay ganap na natigilan.
Ang kanyang mga mata ay nagpakita ng isang napakakomplikadong hitsura. Ang kalahating hakbang na antas ng Grandmaster ay isang antas na malapit nang maabot ang antas ng Grandmaster. Ang kalahating hakbang na antas ng Grandmaster ay isang kaharian na pinangarap ng martial artist na maabot. Matapos maabot ang rurok ng kaharian ng pagbabagong anyo, maraming mga tao ang hindi maaaring masira sa kalahating hakbang na antas ng Grandmaster sa loob ng 10 o 20 taon. Tanging ang mga walang kapantay na mga henyo na nagsikap na linangin at kumonsumo ng mahalagang kayamanan ay may pagkakataon na maabot ang antas na ito bago ang edad na 35. Ang kanyang pamangkin ay 27 taong gulang lamang sa taong ito, at ang kanyang lakas ay naabot na ang kalahating hakbang na antas ng Grandmaster. Ang talento na ito ay mas mataas kaysa sa kanyang kuya. Kabanata 167. Nangungunang 10 bago ang tournament ng martial arts. Totoo ba ang lahat? Mula sa ekspresyon sa mukha ni Jendong, alam na ni Shanpeng na hindi siya nagsinungaling. Ang dahilan na tinanong niya ay dahil gusto niya ng isang tumpak na sagot. Lahat ito ay totoo. Dahil sa ilang mga masasamang kalagayan, ang aking antas ay mabilis na tumaas at ang aking panloob na enerhiya ay sagana. Si Jendong ay nagsasabi ng totoo. Wala siyang kamangha-manghang mga diskarte sa martial arts upang ipakita para dito, ngunit kung matutunan niya ang isang bagay tulad ng nawala na boxing ng pamilya ng Zhou, ang kanyang lakas ay tataas ng 2 beses. Mahusay. Ito ay talagang kamangha-manghang. Masayang-masaya si Shanpeng kaya mukhang bata siya. Tila hindi niya narinig ang gayong mabuting balita sa mahabang panahon. Sa ngayon, malubhang nasugatan ka at nasira ang iyong mga meridian, ngunit para sa aming pamilya, wala ito. Nagpadala na ako ng isang bihasang doktor mula sa Jingzhou upang gamutin ka. Tiyak na hindi ka maaaring magpatuloy sa martial arts tournament, ngunit ang ika-10 lugar ay isang magandang resulta pa rin. Naisip ni Shanpeng sandali bago magpatuloy, ang ika-10 lugar ay magbibigay sa iyo ng pagkakataon na pumasok sa Kunshan Secret Realm Trial, kaya sa ngayon, tumuon lamang sa pagbawi. Sa kalahating buwan, magpapadala ako ng isang tao upang maibalik ka sa Jingzhou. Jingzhou ang iyong tahanan. Home. Ang salitang bahay ay ginawang bahagyang natigilan si Jendong. Ang salitang ito ay kapwa pamilyar at hindi pamilyar, at ito ay nagparamdam sa kanya ng isang pakiramdam ng kalakip. Ang dalawa sa kanila ay patuloy na nag-chat sandali. Ito ay naging kahapon, siya ay malubhang nasugatan ni Xiongzhou at natamba ng walang malay sa lupa. Ang manggagawa sa kalinisan na nagwawali sa kalye ng 3:00 ng umaga ay natagpuan siya at pinadala siya sa ospital. Pumunta si Qing Jiebei sa ospital upang kunin si Jendong. Nakita ni Qing Jiebei na si Ye Jendong ay malubhang nasugatan ngunit hindi nasa panganib na mamatay, nakakaiba. Gayunpaman, kasama ang kanyang ama, si Qing Jiebei ay hindi naglakas loob na magtanong. Jendong. Ngayon na pinapagana mo sina Binzhou at Xiongzhou, tulad ng pag-disable sa lahat ng mga inapo ni Yun Pengzhou, ang pinuno ng pamilyang Zhou. Si Yun Pengzhou ay isang tao na naniniwala sa pagbabayad sa lalong madaling panahon sa iyo. Ang pamilya ng Ye at ang pamilyang Zhou ay hindi maayos, at ang kanilang lakas ay hindi pantay. Gayunpaman, sa proteksyon ng pamilya ng Ye, ang pamilyang Zhou ay hindi maglakas loob na kumilos ng walang ingat. Naiintindihan ko, Uncle Shanpeng. Tumugon si Jendong ng may ngiti. Nakita niya ang anino ng kanyang ama sa tiyuhin na pangatlo. Ngayon kailangan niyang mabawi mula sa kanyang mga pinsala, at pagkatapos ay magpaalam sa pamilya ni Qing Shanshen. Ang paglalakbay na ito sa Jingzhou ay tiyak na puno ng panganib, kaya hindi niya makakasama ni Qing Shan. Sa sandaling ito, ang tiyuhin niyang pangatlo, si Shanpeng Ye, ay itinaas ng bahagya ang kanyang mga browser. Matapos mag-isip sandali, bumulong siya, matagal kaming nag-uusap sa pribadong silid kahapon, at walang sinuman sa paligid namin. Paano nalaman ni Xiongzhou ang iyong ruta? Si Shanpeng ay napaka-nakakagulat tungkol dito. Maaari ba itong maging Qing Jiebei? O ipinagkanulo tayo ni Qing Ye? Si Shanpeng ay umiling-iling ang kanyang ulo ng marahan dahil walang katibayan, at hindi siya naglakas loob na mag-isip ng random. Si Qing Jiebei, na pinalaki ng kanyang sarili, ay lumaki sa ilalim ng kanyang pangangalaga. Ngayon siya ang pinuno ng Qingmo Manor, kasama ang kanyang sariling karera, at napakatapat sa kanyang sarili. Kaya hindi niya siya ipagkanulo. Maaari ba itong maging Qing? Siya ang bunsong anak ng pangalawang tiyuhin. Ang kanilang henerasyon ay walang pakikipag-ugnay kay Xiong, tanging ang kanilang sariling henerasyon. Matapos mag-isip ng ilang sandali, hindi niya ito maisip. Umalis si Shanpeng matapos na tanungin si Jendong na alagaan ang kanyang mga pinsala. Tumingin si Jendong sa likuran ng ikatlong tiyuhin na umalis at lumingon ang kanyang ulo upang tumingin sa bubong.
Tanging sina Qing Jiebei at Qing Ye ang nakakaalam tungkol sa kanyang kinaroroonan kagabi. Siya ay may salungatan kay Qing Ye, kaya ang taong ito ay maaaring lihim na ipagbigay alam kay Xiongzhou. Ngunit walang katibayan, at si Zhendong ay hindi nagplano upang siyasatin ang bagay na ito. Kahit na siya ay malubhang nasugatan ngayon. Ngunit sa pamamagitan ng labanan kasama si Xiong, natanto niya ang kahalagahan ng martial arts. At ang labanan sa buhay at kamatayan ay lubos na napabuti sa kanya. Si Zhendong ay mayroon ding pakiramdam na kung nakipaglaban siya ng isa pang matinding labanan na tulad nito, maaaring direktang tumawid siya sa kalahating hakbang na Grandmaster at diretso na dumating sa rurok ng kalahating hakbang na Grandmaster. Sa pamamagitan ng labanan kasama si Xiong, natanto niya ang isang uri ng boxing. Ang boxing na ito ay mas malakas kaysa sa kamao ng dragon, at nagkaroon ng isang tiyak na nakalilito na epekto, na madaling ginawa ang kalaban na maliitin sa kanya. Matapos pag-isipan ito, pinangalanan ni Zhendong ang hanay ng boxing na ito bilang Misteryo Dragon Feast. Gamit ang hanay ng misteryo na dragon na kamao, mayroon siyang dagdag na kasanayan upang maprotektahan ang kanyang sarili sa mga laban sa hinaharap. Bukod sa kanyang mga kasanayan sa martial arts, natagpuan ni Zhendong na kahanga-hanga din ang yapik ni Xiong. Ito ay mas maliksi kaysa sa kanyang nakaraang yapik. Ito ay isang yapik sa paabatay sa pag-aayos ng mga makalangit na tangkay at mga sanga ng lupa, kung saan ang isang hakbang ay maaaring umunlad sa 10 hakbang, at 10 hakbang ay maaaring magbago sa 100 hakbang. Sa panahon ng kanyang pagbawi, walang magawa si Zhendong kundi pag-isipan ang kanyang mga diskarte sa martial arts sa kanyang silid. Habang ipinagpapatuloy niya ang pagninilay-nilay na ito ng yapik, nagawa niyang lumitaw ang kanyang katawan at kahit na gumawa ng mga after images. Ito ay tunay na kamangha-manghang. Ako ay isang henyo. Naisip ni Zhendong ang kanyang sarili, pakiramdam na nalulugod. Hindi pa niya inaasahan na makakuha ng napakalalim na pag-unawa sa mga gawa sa paa pagkatapos ng kanyang pinsala. Sa mga nobelang martial arts, mayroong isang pamamaraan na tinatawag na mystery steps, kaya tatawagin ko rin ang mga hakbang na misteryo. Nagpa siya si Zhendong na pangalanan ang mga hakbang sa misteryo ng footwork na ito. Ang mga hakbang sa misteryo ay walang mga nakapirming hakbang o pamamaraan, at umaasa lamang sa pag-aayos ng mga makalangit na tangkay at mga sanga ng lupa, upang magbago, ginagawa itong tunay na misteryoso. Sa panahon ng pagbawi ni Zhendong, natapos na ang martial arts tournament. Dahil sa kanyang kawalan mula sa paligsahan, siya ay nirerango sa ika-10. Ang nangungunang 5 ay, Manba, Ransu, Taoxi, Qing Ye, at Xia Lin. Ang lahat ng nangungunang 5 ay nagmula sa mga sinaunang pamilyang martial arts sa Jingzhou. Talagang ginawa ito ni Ransu sa top 5 matapos na sanayin ni Zhendong. Gayunpaman, ang pagpasok ni Qing Ye sa top 5 ay nagulat kay Zhendong. Sa kanyang palagay, si Qing Ye, isang martial artist na nakarating lamang sa yugto ng pagbabagong anyo, ay ginawa lamang ito sa top 5 dahil hindi siya nakilahok sa paligsahan dahil sa kanyang pinsala. At kung hindi ito para sa masamang kapalaran ni Binzhou sa pagkatagpo sa kanya, siya ay nasa top 5 ng walang pag-aalinlangan. Ang mga gantimpala para sa nangungunang 5 ay napakamapagbigay, na may maraming mga mapagkukunan ng paglilinang. Gayunpaman, si Zhendong ay hindi tinutokso ng mga mapagkukunang ito. Pagkatapos ng lahat, ang pagpasok sa nangungunang 10 automatikong kwalipikado sa kanya upang makapasok sa Kunshan Secret Realm. Ang Kunshan Secret Realm ay isang lugar na angkop para sa mga martial artist na sumailalim sa mga pagsubok. Maraming mga eksperto sa pagbabagong anyo ng realm ang pumapasok sa Kunshan Secret Realm, at kung nakatagpo sila ng mga mabubuting pagkakataon, maaari silang direktang tumawid sa kalahating hakbang upang maging isang Grandmaster. Iyon ang dahilan kung bakit ang 8 pangunahing pamilya sa Jingzhou ay naglalagay ng malaking kahalagahan sa kota na ito. Gayunpaman, ang Kunshan Secret Realm ay lubos na mapanganib at puno ng hindi kilalang mga panganib sa lahat ng oras. Maaaring mangyari ang kamatayan sa anumang sandali. Sa makatuwid, ang 8 pangunahing sinaunang pamilyang martial sa Jingzhou sa pangkalahatan ay hindi nagpapadala ng kanilang mga tagapagmana sa hinaharap upang kunin ang peligro na ito. Halimbawa, ang pamilya ng Ye ng sinaunang martial arts sa Jingzhou ay mas gugustuhing ipadala si Qing Ye upang lumahok kaysa ipadala si Feng Ye upang kunin ang peligro na ito. Ang mga martial artist na lumahok sa Kunshan Secret Realm ay hindi ang pinakanatitirang mga batang henyo sa mga sinaunang pamilyang martial arts. Ngunit ang mga ito ay tiyak na napakalakas at may malaking potensyal. Sa oras na iyon, bilang karagdagan sa mga sinaunang pamilyang martial arts sa Jingzhou, ang iba pang mga lungsod at rehiyon ng sinaunang martial arts na pamilya at ilang mga gumagala na martial artist ay makikilahok din sa iba't ibang paraan. Kabanata 168
Bihirang henyo sa mundo. Mayroon ding ilang mga masasamang sekta na gagamit ng kasuklam-suklam na paraan upang lumahok sa Kunshan Secret Realm. Masasabi na ang Kunshan Secret Realm ay puno ng mga pagkakataon at panganib. Para sa mga maaaring lumahok sa Kunshan Secret Realm, mga pagkakataon at mga hamon na magkakasama. Kung maaari silang makahanap ng mga kayamanan o mga pagkakataon sa Kunshan Secret Realm, ang kanilang lakas ay maaaring mapabuti ng malaki pagkatapos lumabas. Lalo na para sa martial arts practitioner ng mga sinaunang pamilyang martial arts, kung makakakuha talaga sila ng mga pagkakataon o kayamanan, ang kanilang lakas ay maaaring malampasan ang mga teenager ng henyo sa kanilang mga pamilya. Sa oras na si Jendong ay nag-recuperate, ang kanyang pangatlong Uncle Shanpeng ay darating upang samahan siya halos araw-araw. Ngayon sa proteksyon ni Shanpeng, ligtas si Jendong. Hindi na niya kailangang mag-alala tungkol kay Xiongzhou na nagpapadala ng mga mamamatay tao upang patayin siya. Si Xiong ay isang tao na dapat magbayad para sa kanyang mga bahid. Marahil ay kumalat na ang balita ng iyong kaligtasan. Parehong siya at ang mga kamay ng kanyang anak ay hindi pinaganya sa iyo, at tiyak na hindi niya ito papayagan. Walang pader na hindi maaliwala sa mundong ito. Ang balita ng malubhang pinsala ni Jendong ay kumalat na. Sumimangot si Shanpeng. Nadama niya na ang taong nagpakalat sa balita ay anak ng kanyang pangalawang kapatid na si Qingye. Ngunit nang walang tiyak na ebidensya, hindi nagalit si Shanpeng. Hindi rin aminin ni Qingye. Kamakailan lamang, si Jendong ay nag-aaral ng boxing at footwork, at ang kanyang kalooban ay napakahusay pa rin. Matapos marinig kung ano ang sinabi ng kanyang tiyuhin na si Shanpeng, si Jendong ay ngumiti ng mahina at sinabi ng mahinahon, "Tiyuhin, ako ay isang maswerteng tao. Kung darating ang hangin, haharangan ko ito. Kung darating ang tubig, tatalakayin ko ito sa lupa. Kung darating ang isa, papatayin ko ang isa. Kung darating ang dalawa, papatayin ko ang isang pares." Nagkaroon ng isang pakiramdam ng hari na aura sa mga salita ni Jendong. Ang kanyang gwapong mukha ay mukhang maaraw at seryoso, ngunit medyo malamig dugo at kalmado. Tumango si Shanpeng sa kasiyahan. Ang kanyang pamangkin ay matalino at kalmado, at may potensyal na gumawa ng magagandang bagay. Pinaikit niya ang kanyang mga mata, at isang ngiti ng kagalakan ang nakabitin sa kanyang medyo napapanahong mukha. Ang kanyang pamangkin ay nakalulugod sa mata kahit na kung paano siya tumingin sa kanya. Kung alam ng iyong lolo na mayroon siyang isang natitirang apo, maaari talaga siyang makapagpahinga. Hindi pa sinabi ni Jendong kay Wu Dian na siya ay anak ng panganay na kapatid. Gusto ni Shanpeng na sorpresahin ang matandang lalaki. Alam ni Qingye ang tungkol dito, at dapat na sinabi niya sa kanyang pangalawang kapatid, ngunit ibinigay ang kanyang pagkatao, hindi niya kailanman sasabihin sa matanda. Nais niya na mamatay si Jendong sa lalong madaling panahon. Ang pamilya ng Ye ay napaka-pinagsama sa labas ng mundo, ngunit mayroon pa ring mga panloob na hindi pagkakaunawaan. Ang kanyang pangalawang kapatid na si Dei Ye, ay isang mapagkompetensyang tao. Dahil ang pamilya ng Ye ay ipinasa sa posisyon ng ulo ng pamilya sa bawat iba pang henerasyon, maingat na siya ay nagtatanim kay Feng Ye. Ang tanging layunin niya ay upang sanayin si Feng Ye upang maging bagong pinuno ng pamilya ng Ye. Ang hitsura ni Jendong ay nagbanta na sa posisyon ng kanyang anak na si Feng Ye. Sa isip nito, pinakawalan ni Shanpeng ang isang malambot na buntong hininga. Ang paglalakbay ni Jendong sa Jingzhou ay nakalaan upang mapuno ng panganib at kahirapan. Ang dalawa ay nag-uusap ng mahabang panahon, tinatalakay ang maraming bagay. Pagkaraan ng 3 araw, dumating ang dalubhasang medikal mula sa pamilya ng Ye mula sa Jingzhou. Ginoong Zhang, salamat sa iyong ginawa. Ang dalubhasang medikal na ito ay ang banal na doktor ng pamilya ng Ye, na nagngangalang Zongjing Zhang. Napakaganda ng kanyang mga kasanayang medikal at maaari niyang gamutin ang maraming mahirap at komplikadong mga sakit. Ang kanyang specialty ay ang pagpapagamot ng mga pasyente na may nasira na meridian o malubhang pinsala. Habang inilalagay niya ito, hanggat ang isang tao ay may hininga pa rin, maibabalik niya ang mga ito mula sa mga kamay ng hari ng kamatayan. Sa pamilyang Ye, ang katayuan ni Zongjing Zhang ay medyo mataas. Kahit na si Shanpeng ay magalang na tinawag siyang Ginoo. Maingat na sinuri ni Jendong si Zongjing na ito. Siya ay isang napakabait na matandang lalaki, higit sa 70 taong gulang, na may pulang mukha at isang maliwanag na espiritu. Ang kanyang buhok at balbas ay pilak na, ngunit ang kanyang mga mata ay maliwanag at puno ng espiritu, na may isang pahiwatig ng walang kamatayang kagandahan. Sa isang sulyap, hindi siya isang ordinaryong tao. Si Jendong ay hindi nagsasalita, ngunit magalang na ngumiti at tumango. Si Zongjing ay hindi nagsalita, ngunit diretso na dumating sa panig ni Jendong at nagsimulang kunin ang kanyang pulso.
Pagkalipas ng 5 segundo, si Zongjing, na palaging malamig, biglang sumabog ng may matalim na tingin. Ang ganitong malakas na panloob na lakas. Maingat niyang sinuri ang binata sa harap niya na hindi pa 30 taong gulang. Upang magkaroon ng napakalakas na panloob na lakas na mas mababa sa 30 taong gulang ay tunay na kapansin-pansin. Susunod, maingat na nasuri ni Zongjing Zhang ang kalagayan ng kanyang pamangkin, na lalong nagulat habang ginawa niya ito. Lahat ng 8 pambihirang meridian ay nasira, at gayon pa man ikaw ay ganap na maayos. Hindi makontrol ni Zongjing ang kanyang emosyon at halos sumigaw ng malakas. Paano ito posible? Ang 8 pambihirang meridian ay ang pinakamahalagang meridian para sa isang martial artist. Kahit na ang isa ay bahagyang nasira, ang tao ay maaaring mabuhay, ngunit hindi na nila magagamit ang panloob na enerhiya at maging isang walang silbi na tao. Kung ang 2 meridian ay nasira, maaari nitong mapanganib ang kanilang buhay o gawing gulay. Gayunpaman, ang binata sa harap niya ay lahat ng 8 pambihirang mga meridian na nasira, subalit siya ay ganap na maayos at patuloy silang nagpapagaling sa kanilang sarili. Ito ay isang uri ng pagpapagaling sa sarili, ganap na likas at hindi isang pamamaraan. Ano ang isang bihirang henyo? Si Zongjing ay hinaplos ang kanyang balbas at binigkas sa pagkamangha. Siya ay nabuhay ng 70 taon at hindi pa nakatagpo ng napakalaking binata. Nakatayo sa likuran ni Zongjing, napagtanto ni Shanfeng na ang kanyang pamangkin ay marahil ay mas pambihirang kaysa sa naisip niya. Si Zongjing ay ang banal na doktor ng kanilang pamilya, at maging ang patriarch ay lubos na magalang sa kanya. Si Zongjing ay palaging kalmado at binubuo, at hindi pa nagpakita ng isang nagulat na ekspresyon dati. Nang marinig ang mga sinabi ni Zongjing, mabilis na napagtanto ni Shanfeng kung ano ang nangyayari. Ang lahat ng kanyang mga meridian ay nasira, ngunit sa halip na mamatay, siya ay nagpapagaling sa kanyang sarili sa isang nakakagulat na mabilis na bilis. Ito. Hindi lamang ito talento, ano ito? Natuwa si Shanfeng, tila sa wakas ay dumating na ang oras para sa pamilya na tumaas sa kadakilaan. Sina Shanfeng at Zongjing ay parehong namangha sa mga kakayahan ni Zhendong. Samantala, si Zhendong mismo ay nanatiling kalmado at naghihintay, na walang nakikitang reaksyon. Ginoong Zhang, kailan ang aking mga pinsala ay ganap na gumaling? Tanong ni Zhendong. Alam niya na kahit na walang medikal na paggamot, ang kanyang mga pinsala ay maaaring ayusin ng kanyang malakas na panloob na enerhiya. Gayunpaman, hindi siya sigurado ng eksakto kung kailan siya ganap na mababawi. Kailangan niyang umalis para sa Jingzhou sa loob ng 10 araw, kung saan hinihintay siya ng panganib. Naturally, inaasahan niyang mabawi sa lalong madaling panahon. Nang marinig ito, biglang tumawa si Zongjing at sinabing, "Bata, napunta ako rito nang wala. Pagalingin mo ang iyong sarili sa loob ng 5 araw." Ang mga meridian ng batang ito ay may napakabilis na pag-aandar sa pagpapagaling sa sarili, at tiyak na makabawi siya sa loob ng 5 araw. Kabanata 169. Arrogant Kapita. 5 araw. Masyadong mahaba. Si Zhendong ay medyo hindi nasisiyahan. Dahil marami pa rin siyang dapat gawin. Halimbawa, nagpaalam kay Qing Shenshen, pati na rin ang pag-aayos para sa isang tao na lihim na protektahan sila, lahat ay hindi pinagsunod-sunod. Masikip talaga ang oras niya. Ano? 5 araw pa rin ang haba. Matapos marinig ang mga salita ni Zhendong, direktang nakakaaliw si Zongjing Zhang. Masyado kang mapagmataas. Para sa mga ordinaryong martial artist, kung kahit isang meridian ang nasira, maaari silang maging isang may kapansanan para sa buhay. Kung ang 2 o higit pang mga meridian ay nasira, kung gayon ang buhay na ito ay karaniwang ginugol sa paghiga sa kama. At ang tao sa harap niya ay nagkaroon ng lahat ng 8 pambihirang meridian na nasira, at maaari siyang makabawi sa 5 araw. Ang taong ito ay hindi pa rin nasiyahan at naisip na ito ay masyadong mabagal. Ito. Sa una, si Zongjing ay medyo walang pagsasalita. Ngunit hindi nagtagal ay tumawa siya. Napakasigla mo. Ngunit mayroon kang kabisera upang maging mapagmataas. Si Zongjing ay nasa mabuting kalagayan at nadama na katugma sa taong ito na nagngangalang Zhendong. Narito kung ano ang gagawin ko. Ituturo ko sa iyo ang isang hanay ng mga pagsasanay sa pagpapagaling. Hanggat sinusunod mo ang hanay ng mga pagsasanay na ito, maaari itong dagdagan ang iyong bilis ng pagbawi sa pamamagitan ng 2 araw. Para sa kanyang sariling hanay ng mga pagsasanay, si Zongjing ay lubos na may tiwala. Sa oras na ito, si Shanfeng na nakatayo sa tabi niya ay ganap na natigilan. Sino si Zongjing Zhang na ito? Siya ay isang panauhin ng karangalan sa pamilya ng Ye. Ang ama ay isang iginagalang na figure na humihiling ng 3 puntos ng paggalang.
Maraming mga mahuhusay na kabataang lalaki at kababaihan mula sa pamilya ng Ye ang nais na malaman ang ilang mga kasanayan sa medikal mula sa kanya at maging kanyang mga alagad. Gayunpaman, ang pagkatao ni Zongjing ay medyo sira-sira, at hindi niya kinuha ang anumang mga alagad. Imposibleng malaman ang alinman sa kanyang mga kasanayan at pamamaraan. Ngunit sa hindi inaasahan, ngayon inalok ni Zongjing na turuan si Jendong ang ilan sa kanyang mga kasanayan at pamamaraan. Wow! Nakakatakot ito. Nabigla si Shanfeng, ngunit nang makita niya ang reaksyon ng kanyang pamangkin na si Jendong, medyo hindi siya nasisiyahan. Ang lalaking ito. Si Shanfeng ay nababalisa at patuloy na nag-sign kay Jendong mula sa likuran. Ito ay isang beses sa isang buhay na pagkakataon. Sumang-ayon ito ng mabilis. Ngunit tinakpi ni Jendong ang kanyang ulo at sinabi ng walang pag-asa, 2 araw lamang ang mas mababa. Mayroon bang isang pamamaraan na maaaring mabawasan ito ng 4 na araw? Sa kanyang palagay, mas maaga siyang nakabawi mula sa kanyang mga pinsala, mas mabuti. Ano? 4 na araw. Matapos marinig ang mga salita ni Jendong, si Zongjing Zhang ay bahagyang natigilan, pagkatapos ay tumawa at sinabing, ikaw ay lubos na sakam. Ang kasanayang ito ay malapit kong ituro sa iyo ay isang kasanayan sa dilaw na antas. Bilang karagdagan sa mga mababang, daluyan, at mataas na antas ng kasanayan, ang mga antas ng mga kasanayan at pamamaraan ay nahahati din sa 4 na antas, langit, lupa, mahiwaga, at dilaw. Ang mga kasanayan sa dilaw na antas ay bihirang sa mundo. Sa secular na mundo, ang mga ganitong uri ng mga pamamaraan ay napakabihirang, at hindi sila ipinapasa sa mga tagalabas. Ngayon, kinuha niya ang inisyatibo upang turuan ang binata na ito, ngunit natagpuan pa rin niya na siya ay masyadong mabagal. Gayunpaman, ang binata na ito ay tiyak na isang bihirang henyo, kasama ang lahat ng 8 pambihirang mga meridian na nasira, subalit siya ay ganap na hindi nasugatan. Ang mga nagawa ng tulad ng isang tao sa hinaharap ay tiyak na walang hanggan. Ito ay ganap na likas na talento, hindi isang bagay na maaaring makuha sa pamamagitan ng pagsisikap. Nakakatagpo ng gayong kabataan ng henyo ngayon, si Zongjing ay aktibong pumapabor sa kanya. Okay, pagkatapos ay tuturuan kita ng isang hanay ng mga malalim na antas ng pamamaraan. Mga diskarte sa malalim na antas. Matapos marinig ito, si Shanfeng sa likuran niya ay ganap na nabigla. Ang mga diskarte sa malalim na antas ay ang mga natatanging kasanayan ni Zongjing Zhang. Talagang itinuro niya sila sa kanyang pamangkin ngayon. Ito. Nalaman ni Shanfeng na siya ay ganap na walang pagsasalita sa pagkabigla. Sinimulan pa niya ang inggit sa kanyang pamangkin, na sapat na maswerteng natanggap ang tunay na paghahatid ni Zongjing Zhang. Nakakakita ng ekspresyon sa kanyang ikatlong tiyuhin na si Shanfeng, alam din ni Jendong na ang hanay ng mga malalim na antas na pamamaraan ay dapat na napakalakas. Gayunpaman, sa oras na ito, wala siyang konsepto ng mababa, katamtaman, mataas, o antas ng langit, lupa, at malalim na dilaw. Ngunit pagkatapos malaman ito, mabilis itong makakatulong sa kanya na mabawi mula sa kanyang mga pinsala, na napakahusay pa rin. Kung gayon ay may istorbo ko si Ginoong Zhang. Si Jendong ay magalang na yumuko sa kanya. Tumango si Zongjing, na may malabong ngiti sa kanyang mukha. Gayunpaman, huwag masyadong magalak, binata. Tumagal ako ng 5 taon upang lubos na makabisado ang kakanyahan ng malalim na antas na ito. Hindi ito isang ordinaryong pamamaraan. Kapag nalaman mo ito, maaari mong gamitin ito upang pagalingin ang anumang mahirap na problema o sakit. Sa madaling salita, ito ay isang all-purpose technique. Hindi lamang ito maaaring pagalingin ang mga sakit at pinsala, ngunit maaari rin itong gamutin ang lahat ng mga uri ng mahirap na mga problema sa mundo. Hanggat ang isang tao ay buhay pa rin at paghinga, maaari silang gumaling sa pamamaraang ito. Bagaman ang malalim na antas na pamamaraan na ito ay hindi maaaring baligtarin ang pag-iipon o magsagawa ng makahimalang pagpapagaling, ito ay isa sa mga pinakamahusay na diskarte sa pagpapagaling sa sekular na mundo. Kung maaari mong makabisado kahit 1% nito ngayon, maituturing itong isang antas ng pagsisimula. Well, hayaan mo akong subukan ito. Kinuskos ni Jendong ang kanyang ulo, ngumisi, hinaplos ang kanyang mga kamay, at nakaramdam ng kaunting nasasabik. Sa puntong ito, si Zongjing Zhang ay nakaupo na naka-crossleg, ang kanyang mga kamay na bumubuo ng mga seal habang binabanggit niya ang pamamaraan. Shen Kun Wu Ji, Tian Di Jfa, Yin Yang Liang Yi, Ryu Jiaorong, Shui Wu Ji, Ryu Ruso, si Ji Geng Dai. Ang namanag para sa malalim na antas na pamamaraan na ito ay napakasimple, ngunit ang mga lihim na nakatago sa loob ay lubos na malalim at mahiwaga.
Nakatayo sa likuran ni Zongjing Zhang, nakinig si Shanpeng, ngunit ang kanyang ulo ay nagsimulang magkasakit at hindi niya maintindihan ang isang bagay, pakiramdam na nakikinig siya sa isang banal na kasulatan. Sinundan din ni Zhendong ang pangunguna ni Zongjing, nakaupo sa cross-legged at ginagaya ang mga kakaibang seal. Ang malalim na antas na pamamaraan na ito ay hindi talaga may isang nakapirming pangalan. Tinatawag ko itong 5 elemento na pamamaraan. Matapos tapusin ang paghahatid ng paraan ng puso, dahan-daang tumayo si Zongjing. Nakikita kay Zhendong na nagsasanay na may mahusay na kasanayan, tumango siya sa kasiyahan. Ang 5 elemento na pamamaraan ay hindi lamang maaaring magamit sa gamot, kundi pati na rin sa lahat ng bagay sa mundo, ang lahat ay nauugnay sa 5 elemento. Malinaw na ipinaliwanag ni Zongjing na ang hanay ng 5 elemento na pamamaraan na ito ay maaaring magamit sa iba't ibang larangan, tulad ng paglilinang, gamot, o alchemy. Sa sandaling ito, ipinikit ni Zhendong ang kanyang mga mata ng mahigpit, at ang isang layer ng puting ambon ay biglang lumitaw sa kanyang katawan. Sa loob ng kanyang katawan, ang dating nasira na 8 pambihirang meridian ay mabilis na gumaling. Kamangha-manghang. Ito ay talagang kamangha-manghang. Sa mas mababa sa 5 minuto, nadama niya na ang kanyang mga pinsala ay hindi bababa sa nakuhang muli ng 110. Ang 5 elemento ng teknik ay talagang isang makahimalang pamamaraan ng puso. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na natutunan ni Zhendong ang isang napakagandang paraan ng puso. Ginoong Zhang, pakiramdam ko na ang aking mga pinsala ay gumaling na ng 1 katlo. Pagkaraan ng 10 minuto, binuksan ni Zhendong ang kanyang mga mata at dahan-daang tumayo. Ano? 1 ikatlo. Si Zongjing ay bahagyang nagulat, pagkatapos ay direktang hinawakan ang kanyang braso at maingat na sinuri ito. Nagulat siya nang makita na 3 sa 8 pambihirang meridian na ang batang ito ay nauna nang nasira ay gumaling na. Kabanata 170. Nag-file si Xiongzhou ng reklamo. Ikaw, bata. Talagang henyo ka. Ibinaba ni Zongjing Zhang ang kanyang braso at biglang tumawa ng malakas. Upang ganap na makabisado ang 5 elemento na pamamaraan na ito sa 10 minuto, upang maging matapat, medyo naiinggit ako. Kung alam niya, nang malaman niya ang diskarteng ito, tumagal siya ng 3 taon upang maunawaan lamang ang 1 katlo ng misteryo ng 5 elemento na pamamaraan. Tumagal siya ng 10 taon upang makabisado ang 50% ng 5 elemento ng elemento. Hanggang ngayon, hindi niya masabi na mayroon siyang 100% mastery ng diskarteng ito. At ang batang ito sa harap niya, sa loob lamang ng 10 minuto, ay na-master ang 30% ng totoong kakanyahan. Ano ang ibig sabihin nito? Nangangahulugan ito na tiyak na siya ay isang sobrang henyo. Natuwa si Zongjing Zhang. Ang hanay ng mga pamamaraan na ito ay maaari lamang magamit sa mga kamay ng tulad ng isang henyo upang ma-maximize ang epekto nito. Ikaw, bata, may kabisera na maging mapagmataas. Si Zongjing ay masaya sa kanyang puso. Sa wakas, natagpuan niya ang isang kahalili para sa hanay ng mga pamamaraan na ito. Ngunit dapat mong tandaan, sa anumang oras, huwag ay publiko na inaangkin na makilala ako. Ang pamamaraan na ito ay isang bagay na naintindihan mo sa iyong sarili, na unawaan. Alam ni Zongjing na kung ang diskarteng ito ay hindi sinasadyang tumagas, may snatched ito ng maraming mga sinaunang pamilyang martial. Bagaman ikaw, bata, ay may pambihirang talento, ikaw ay kasalukuyang kalahating hakbang na master. Dapat kang mag-ingat na huwag masyadong maging mapagmataas at hindi kumilos masyadong walang kamali-mali. Paulit-ulit na binalaan ni Zongjing. Ginoong Zhang, huwag kang mag-alala. Kahit gaano karaming problema ang sanhi ko sa hinaharap, hindi ko sasabihin sa mundo na ang 5 elemento na ito ay itinuro mo sa akin, nakatatanda. Alam ni Zhendong na ang 5 elemento ng pamamaraan ay marahil ay hindi kasing simple ng isang malalim na antas ng paraan ng puso. Naunawaan niya kung ano ang ibig sabihin ni Zongjing. Siya ay napakamatalino at nakikita ang potensyal sa kanya, na tulad ng isang pamumuhunan na walang panganib. Hahaha. Ang bata ay maaaring ituro. Matapos marinig ang mga salita ni Zhendong, tumango si Zongjing sa kasiyahan, hinaplos ang kanyang balbas, at nagkaroon ng malabong ngiti sa kanyang mukha. Naglabas siya ng isang hangin ng kadakilaan sa bawat galaw niya. Sa isang marangyang bilya sa Jingzhou, ang parehong ama at anak na sina Xiongzhou at Binzhou, ay may mga bendahe at cast sa kanilang kanang kamay. Mukha silang magkatulad, at ngayon ang kanilang kanang kamay ay halos magkapareho sa pinsala, na medyo nakakatawa. Tumayo sila sa bulwagan tulad ng sila ay pinarusahan, hindi matapang na magsabi ng isang salita. 10 minuto ang lumipas, ang isang gust ng hangin ay biglang lumusot sa buong bulwagan, na sinundan ng isang pangkat ng mga kalalakihan sa lila na mahaba ang mga damit na may isang malakas na aura.
Sa gitna ng pangkat ay isang matandang lalaki na may puting buhok. Ang matandang lalaki ay may isang baluktot na ilong, mga mata ng phoenix, at isang mabangis na aura sa pagitan ng kanyang kilay. Inalis niya ang isang napakalakas na panloob na enerhiya, malinaw na isang master. Ang mga gwardya sa paligid niya ay lahat din ng mga eksperto sa top-notch. Sa sandaling lumitaw ang taong ito, agad na sumigaw sina Xiong at Bin at gumapang patungo sa matandang lalaki sa gitna. Ama! Dapat mo akong tulungan. Ang aking kamay ay na-crippled ng isang tao. Sinundan din ni Bin ang kanyang ama at sumigaw, Lolo. Dapat mong tulungan ang iyong apo. Ang aking kamay ay na-crippled ng isang tao. Ang dalawa sa kanila ay kumanta ng magkakasuwato, na umiiyak sa kanilang mga puso sa kalungkutan. Ang matandang lalaki ay walang iba kundi ang kasalukuyang pinuno ng pamilyang Zhou, isang prestihiyosong martial arts pamilya sa Jingzhou, Yunpeng Zhou. Ang kanyang mga mata ay biglang sumabog ng isang matalim na tingin habang tinitigan niya ang dalawang nakaluhod sa harap niya, hindi nagsasabi ng isang salita. Magsalita! Ano ang nangyari? Ama, nasugatan kami ni Zhendong Ye mula sa pamilya ng Ye. Si Xiong Zhou ay humihikbi at humingi ng tawad, na isinalaysay ang kanyang paghihirap. Sa una, naisip ni Xiong na pinatay niya si Zhendong ng gabing iyon, ngunit sa kanyang sorpresa, ang lalaki ay nakaligtas at nakatanggap ng paggamot mula sa kilalang manggagamot na si Zhong Jingzhang ng pamilya ng Ye. Nang marinig ang balitang ito, si Xiong Zhou ay nasa tabi ng kanyang sarili na may galit. Kaya't siya at ang kanyang anak na si Bin, ay nagmadali pabalik sa punong tanggapan ng pamilya ng Zhou sa Jingzhou magdamag. Habang pinapanood niya si Xiong na humihikbi at humihiling, isang mabangis na hitsura ang sumabog sa mukha ni Yunpeng. Sa tingin mo ba ay wala akong alam? Ang mga mata ni Yunpeng ay nakasisilaw sa isang mabangis na ilaw. Ang iyong anak na lalaki ay walang silbi, hindi lamang ang kanyang pag-unlad ay mabagal, ngunit gusto din niyang magdulot ng problema kahit saan siya pupunta. Sa paningin ng kanyang walang silbi na apo, napuno ng galit si Yunpeng. Sa palagay mo ba hindi ko alam ang tungkol sa mga maruming trick na ginamit niya sa martial arts na kompetisyon? Sapat na sinabi ni Yunpeng, at tumigil si Bin sa pag-iyak. Alam niya na hindi na kailangang magpanggap. Kapag pareho silang tumigil sa pag-iyak, tiningnan ni Yunpeng si Xiong na galit at sinabing, Little brother, hindi na hindi kita mahal bilang iyong ama, ngunit tignan mo, higit sa 40 at ng kalahating hakbang na Grandmaster, walang pag-unlad sa lahat. Dahil mayroon pa ring distansya sa pagitan ng Nanzhou City at Jingzhou, si Xiong Zhou, bilang pangalawang anak na lalaki, ay nasanay na maging walang batas at mayabang. Ngayon ay sa wakas ay nakatagpo siya ng isang matigas na kalaban. Ito ay tinatawag na retribution. Naghahatid sa kanya ng tama. Si Yunpeng Zhou ay parehong galit at nakabagbag damdamin. Pagkatapos ng lahat, ang dugo ay mas makapal kaysa sa tubig. Paano hindi mapalakas ng tibok ang kanyang puso nang makita niya ang kanyang anak at apo na may kapansanan sa isang tao? Gayunpaman, siya ang pinuno ng pamilyang Zhou at hindi maaaring kumilos ng walang pasubali. Ang pamilya ng Ye, tulad ng pamilyang Zhou, ay isa sa 8 magagaling na pamilya sa Jingzhou. Bagaman ang dalawang pamilya ay walang pakikitungo sa bawat isa, wala rin silang sama ng loob. Pinakamahalaga, ang lakas ng magkabilang panig ay pantay na katugma. Kung talagang maglaban sila, ang magkabilang panig ay magdurusa. Pagkatapos ng lahat, sa mga nagdaang taon, sinanay ng pamilyang Zhou ang isang pangkat ng mga masters, na nangangailangan ng maraming lakas at materyal na mapagkukunan. Kapag naganap ang isang salungatan, ang lakas ng pamilyang Zhou ay tiyak na masisira, at ang iba pang mga sinaunang pamilyang martial ay tiyak na magiging masaya na makita ang gayong eksena. Si Yunpeng ay isang tuso na tao at hindi balak ituloy ito. Anong uri ng mga alon ang maaaring gawin ng isang bagong lumitaw na bata? Sa puntong ito, nakita na ni Xiong ang saloobin ng kanyang ama mula sa kanyang mukha. Ang pamilyang Zhou ay tiyak na hindi direktang maghangad ng paghihiganti para sa kanya. Sa sandaling naisip niya ang kasuklam-suklam na si Zhendong na hindi namatay, nadama ni Xiong Zhou ang isang nangangati na puot. Hindi, dapat niyang ipaghiganti ang kanyang nasaktan na kamay. Ama, mayroong isang bagay na hindi mo alam. Alam ng iyong anak ang isang nakakagulat na lihim tungkol sa pamilya ng Ye. Nang makita na ang kanyang ama ay walang balak na tulungan siyang maghiganti sa kanyang sarili, si Xiong Zhou ay nabalisa. Matapos mag-isip ng ilang sandali, agad siyang dumating sa isang plano. Ang taong iyon na si Zhendong ay hindi pinaganya ang kanang kamay ng kanyang anak. Dapat niyang ipaghiganti ito. Iniisip lamang ang maliit na bastos na ginawa ni Xiong na may galit. Orihinal na, si Yunpeng Zhou ay kalmado at composed, na may kaunting pagpapahayag sa kanyang mukha. Wala siyang balak na siyasatin ang bagay na ito.
Ngunit ang mga salita ni Xiong ay gumawa sa kanya ng pagbabago ng kanyang ekspresyon, at isang matalim na glint ang sumabog sa kanyang mga mata. Ano? Ang nakakagulat na lihim ng pamilyang Ye.